Sa dahilang parang milagro, nabigyan si Kelvin ng tiket ng mga Diyos para ipanganak muli sa isang bagong mundo. Ang Diyos ang kanyang nakilala ay isang pambihirang gandang babae, pero sa kasamaang palad, lahat ng alaala tungkol sa kanya ay agad na mawawala. Ito ay dahil kailangan ni Kelvin na ipagpalit ang lahat ng alaala niya mula sa nakaraang buhay para makakuha ng mga kasanayan sa bagong mundo. Pagmulat niya, naguluhan si Kelvin kung nasaan siya. Biglang lumitaw ang isang kakaibang bagay at sinabi sa kanya na isa siya sa mga maswerteng napili para muling isilang sa ibang mundo. Nang mapagtanto niyang pinili niyang ipagpalit ang lahat ng alaala mula sa kanyang nakaraang buhay, inisip niyang napakakatangahan nitong desisyon. Ipinakilala ng bagay na ito ang mundong ito bilang isang lugar kung saan espada ang gamit sa pakikipaglaban at mahika ang gamit para lumipad. Sa kasalukuyan, nakuha na ni Kelvin ang mga kasanayang pinili niya bago siya muling isilang dito. Ipinakita ng kanyang status screen na karamihan sa taga-suporta ang mga kasanayan ni Kelvin at napakagagandang benepisyo ang nakukuha niya kapag tumataas ang kanyang antas. Biglang naramdaman ni Kelvin na maganda ang lahat dito. Sunod, ginabayan ng status screen si Kelvin na tumungo sa pinakamalapit na bayan upang magparehistro bilang isang adventurer. Sa daan, nagulat si Kelvin na kaya pala nitong bagay na ito na magsalita ng normal. Ipinakilala niya ang sarili bilang Melfina at sinabi sa kanya na siya mismo ang nakiusap na gawin siyang alagad. Dahil dito, pinapanagot siya ni Melfina na nagdulot ng sakit ng ulo kay Kelvin. Tungkol naman sa kung paano nakakapagsalita si Melfina, ito ay dahil sa mental na koneksyon sa pagitan ng isang alagad at ng kanilang summoner. Hinala ni Kelvin na naglogout siya dahil sa isang pagkakamaling sanhi ni Melfina at ng isa pang Diyos. At kung paano man nangyari iyon, tila nahulog ang loob niya kay Melfina, kaya boses na lamang niya ang naririnig ngayon ni Kelvin. Ibinunyag ni Melfina na pinili ni Kelvin ang kanyang mga kasanayan at pinilit siyang makipagkontrata sa kanya. Dahil pagod na rin si Melfina sa kasalukuyan niyang trabaho, tinanggap niya ang alok ni Kelvin. Habang walang tigil sa kadadaldal si Melfina tungkol dito, sinamantala ni Kelvin ang pagkakataon para hangaan ang bago niyang anyo sa salamin. Nang malaman niyang tinitingnan lamang ni Melfina ang kanyang muling pagkakatawang tao bilang isang panandaliang biyahe, agad niyang ninais na ibalik niya ang kanyang mga alaala. Gayunpaman, dahil wala na siyang sapat na skill points at naipagpalit na niya ang kanyang mga alaala, wala siyang magagawa tungkol dito. Lubos na pinagsisihan ng binata ang desisyong ito dahil nang wala ang kanyang mga alaala, hindi niya malalaman kung gaano siya ka-addict sa kanya. Patuloy na ikinukwento ni Melfina ang matatamis na panunuyo ni Kelvin noong nakaraan na kahit siya ay naantig. Agad na napatigil si Kelvin nang mabunyag ang kanyang madilim na kasaysayang romantiko. Higit pa roon, labis niyang nais makita kung ano ang hitsura ni Melfina para maging ganoon siya kaikot dito. Sa kasamaang palad, kulang pa si Kelvin sa mana para matawag si Melfina. Kaya kailangan niyang hintayin na mag-mature si Kelvin at makapag-alay ng masariwang pag-amin. Pero idineklara ni Kelvin na hindi na yon muling mangyayari. Matapos mag-usap sandali, natagpuan nila ang Adventurers Guild at pumasok upang magparehistro. Sa loob, napakasikip dahil maraming tao ang pumupunta para tumanggap ng mga komisyon at gantimpala. Nang turn na ni Kelvin para magparehistro, inabot siya ni Ange ng isang form at inalok siyang tulungan siyang punan ito. Pero tumanggi si Kelvin dahil taglay niya ang language comprehension skill at master na niya ang lahat mula nang siya ay muling isilang. Napansin ni Ange na balak isulat ni Kelvin ang kanyang propesyon bilang summoner at ipinaalam niya rito na isa itong napakadalang na propesyon. Sa antas na maaaring isang bansa ay magkaroon lamang ng isa o wala man lang. Kung maging kilala si Kelvin bilang summoner, agad niyang maaakit ang atensyon ng makapangyarihang mga tao. Kaya pinalitan ni Kelvin ang kanyang propesyon sa Heximage para tahimik niyang ma-enjoy ang bago niyang buhay. Maya-maya, inilabas ni Ange ang isang F-class na sertipiko at binigyan siya ng pangunahing pagpapakilala tungkol sa trabaho. Ang Adventurers Guild ang tatanggap ng mga komisyon mula sa iba't ibang lugar, iuri ang mga ito ayon sa ranggo at maglalagay ng mga paabiso sa board para sa mga adventurer. Sa kasalukuyan, F-class na komisyon lamang o isang antas na mas mataas ang maaaring tanggapin ni Kelvin. Kapag nabigo, magkakaroon ng bayad para sa paglabag sa kontrata. Kaya hindi maaaring basta-basta pumili si Kelvin ng mga komisyong mataas ang ranggo. Kapag nakakumpleto siya ng 10 magkasunod na komisyon, may popromote si Kelvin sa mas mataas na adventurer rank, lalo na pagdating sa C-class pataas. Magkakaroon ng mga pagsusulit, kaya pinaalalahanan ni Ange si Kelvin na mag-ingat. Kailangan niyang humanap ng komisyong angkop para sa isang baguhan, kaya ipinakita niya rito ang ilang pagpipilian. Iminungkahi niyang magsimula si Kelvin sa request na mangaso ng Green Slimes, at pagkatapos ay subukang makipagkontrata sa isa. Dahil sa beginner summoning magic, ito ang itinuturing na pinaka-compatible na monster. Gusto rin ni Kelvin subukan ang kasanayang ito, kaya agad niyang tinanggap ang komisyong iyon. Pagkatapos noon, bumili siya ng wooden staff na may kaunting taglay na mahikang lakas para dalhin niya.
Sa daan, nag-isip si Kelvin kung dahil ba ito sa swerte niya o dahil sa paglalakad niya sa gilid ng kagubatan, kaya wala siyang nakakasalubong na kahit anong monster. Biglang nakakita si Kelvin ng isang grupo ng green slimes, kaya pinaalalahanan siya ni Melfina na gumamit ng appraisal para basahin ang impormasyon ng mga ito. S-class ang appraisal ni Calvin, kaya kung buhay na nilalang ang kalaban, kaya niyang i-appraise hanggang level 100 at para sa mga kagamitan ay S-class pa rin. Napagtanto ni Calvin na hindi niya ma-appraise ang level ni Melfina at nagtataka siya kung gaano karaming mana ang kakailanganin niya para masumon ito. Ang pinakamahalagang bagay ngayon ay ang paghahanap ng paraan para makipagkontrata sa mga slime sa harap niya. Sinabi ni Melfina na ang kailangan lamang ay ang pagsang-ayon ng mga ito at ang natitira ay nakasalalay sa kanyang kalooban at kakayahan. Dahil hindi nila naintindihan ang kanyang wika, kailangan niya lamang silang pahinain sa pamamagitan ng pag-atake. Pagkatapos noon, kailangan na lamang ni Kelvin simulan ang kontrata upang anyayahan ang mga slime na maging kakampi at tiyak na papayag ang mga ito. Kapag gumamit siya ng mahika ngayon, mamamatay sila kaagad, kaya wala siyang ibang pagpipilian kundi labanan sila gamit ang sariling kamay. Dahil minamaliit niya ang mga slime, paulit-ulit siyang tinamaan ng mga ito. Nang makita niya ang nakakalokong kilos ng mga slime, gusto talagang gumamit ni Kelvin ng mahika para tapusin sila ng maganda, pero kapag ginawa niya yon, hindi na siya makakagawa ng kontrata. Kaya tiniis na lamang ni Kelvin ang pambubugbog ng mga ito. Matapos kumalma at suriin ang bilis ng mga slime, nakapagbigay si Kelvin ng isang hampas gamit ang kanyang staff na nagpabagsak sa isang slime at gumulong ito sa lupa. Inutusan siya ni Melfina na gumawa ng kontrata sa pamamagitan ng pag-abot ng kanyang palad. Agad na naramdaman ni Kelvin na may lumalabas mula sa kanyang katawan, at ipinaliwanag ni Melfina na ito ay dahil sa paggamit ng malaking halaga ng magic power. Simula ngayon, kakain ng kalahati ng natitira niyang mana ang kontrata, matagumpay man o hindi. Sa kabutihang palad, pumayag ang slime na ito. Kaya binati siya ni Melfina sa matagumpay na pagkakaroon ng kontrata. Pinangalanan ni Kelvin ang slime na si Clodo at umasa siyang makakatulong ito sa kanya sa mga susunod na paglalakbay. Dahil sa mental connection ability, naramdaman ni Kelvin na labis na masaya si Clodo. Sa puntong ito, may mga 10 mana na lamang si Kelvin pero sinugal pa rin niyang gumamit ng summoning magic. At sa kabutihang palad ay lumitaw pa rin si Clodo. Sinabi ni Melfina kay Kelvin na malupit siya dahil pinapapatay niya kay Clodo ang kapwa nito. Agad namang ipinaalam ni Clodo sa kanilang dalawa na sa lahi ng slime, normal lamang na kainin ng malalakas ang mahihina. Kaya inutusan ni Kelvin si Clodo na alisin ang mga core ng mga slime bilang patunay ng paglipol at lubos naman itong pumayag. Pagkatapos noon, plano ni Kelvin na gumamit muna ng mahika para atakihin ang isa at ipaubaya ang natitira kay Clodo. Nakapulot na rin siya ng ilang basic skills mula kay Melfina kaya kaya na niyang gumamit ng hex magic. Bagaman kakaunti na lang ang mana niya, slime naman ang kalaban kaya tiwala si Kelvin na kaya niya itong harapin. Sa tamang sandali, sabay silang sumugod at mabilis nilang nalipol ang mga slime. Napansin ni Kelvin na mas mabilis na ngayon si Clodo kumpara noong wala pa silang kontrata. Ipinaliwanag ni Melfina na kapag na-enhance ng S-class summoning, ma-adjust ang lahat ng stats hanggang 100. Lalong nagulat si Kelvin nang masaksihan ang nakakatakot na lakas ng kanyang alagad. Pag-transform ng isang slime tungo sa isang makapangyarihang alagad, hindi katakatakang napakahalaga ng mga summoner. Pagkatapos ay nilinaw ni Melfina na sa kasalukuyan, tanging si Kelvin lamang ang may S-class summoning magic. Ang natitira ay C-class o B-class lamang sa pinakamataas. Kaya karaniwang nasa 10 hanggang 20 ang halaga ng enhancement. Habang nag-iisip si Kelvin, maganda namang tinalo ni Clodo ang isa pang slime at natulungan ang kanyang master na matapos ang komisyon ngayong araw. Pagkatapos matapos ang misyon, bumalik si Clodo sa katawan ni Kelvin para magpahinga. Sa perang natanggap niya, ngayong gabi ay hindi na kailangang mag-alala si Kelvin tungkol sa pagkain at matutuluyan. Gayunpaman, gusto pa rin ng binata ng mas maraming pera para makabili ng mas magandang kagamitan. Pinayuhan siya ni Melfina na huwag maging sobrang sakim at ipinagmamalaki niyang nakaisip siya ng mga bagay na kaya bilhin gamit ang kasalukuyang pera ni Kelvin. Sa daan papunta sa paghahanap ng isang inn, aksidenteng nakita ni Kelvin ang mga aliping ibinibenta sa isang makitid na eskinita. Biglang pumasok sa isip ni Kelvin ang ideyang bumili ng isang babae para palakasin ang kanyang grupo. Kabilang sa kanila ay isang napakagandang elf na umakit ng maraming tao, kabilang na si Kelvin. Nang makita niya ang kaawa-awang kalagayan nito, napangiti na lamang si Kelvin ng mapait at tahimik na umalis. Hintayin ko munang makaipon ako ng sapat na pera, saka ko siya babalikan para iligtas, naisip niya. Di nagtagal, natagpuan din ni Kelvin ang inn na inirekomenda ni Ange. Sa ngayon, isang gabi lamang muna ang upahan niya, ngunit masigla pa rin siyang sinalubong ng may-ari. Ipinakilala kasi ni Ange si Kelvin bilang may napakahusay na kakayahan sa pagluluto, na ikinatawa ng malakas ng may-ari.
Saktong naghahanda rin siya ng hapunan, kaya ipapakita raw niya ang galing niya at ililibre si Kelvin ng isang pagkain. Nang matanggap ang kanyang kwarto, bahagyang nadismaya si Kelvin dahil walang bathtub. Sinabi ni Melfina na tanging mga royal castle at mansyon lamang ang meron yon. Habang nangangarap ang binata na tumira sa isang bahay na may bathtub, ibinalik siya sa realidad ng kumakalam niyang tiyan. Sakto namang may dumaan na napakasarap na amoy kaya agad na bumaba si Kelvin sa kusina para tikman ang hapunan. Gusto ring tikman ni Melfina ang pagkain pangtao at nakiusap kay Kelvin na agad siyang lumakas para masumon niya ito. Nang makita ang marangyang hapag sa harap niya, labis na natuwa si Kelvin at agad na nakalimutan ang lahat ng kanyang pagod. Sa kasalukuyan, may dalawang kakampi si Kelvin, sina Melfina at Clodo, na kasama niya sa kanyang landas bilang isang summoner. Bagaman marami pang paghihirap ang haharapin, susubukan pa rin ni Kelvin na i-enjoy ang bagong buhay na ito. Pagkalipas ng ilang panahon sa pagtanggap ng mga komisyon mula sa guild, mabilis na nag-level up si Kelvin at Clodo, salamat sa double skill points at growth rate. Hindi lamang siya nakatanggap ng maraming bonus stats, kundi pati na rin ng karagdagang 100 skill points. Mula sa skill table, natutunan ni Kelvin ang B-class concealment skill. Bilang isang ambisyosong tao, nais din ni Kelvin na itaas ito sa B-class sa malapit na hinaharap. Sa pagkakataon, kahanga-hanga rin si Clodo nang matanggap nito ang F-class absorption skill. Pagkakita muli kay Kelvin, binati siya ni Ange sa pagkakapromote bilang E-class adventurer. Kapag tumanggap si Kelvin ng mga komisyon na mas mataas sa isang ranggo nang hindi bumubuo ng koponan, labis na nag-aalala si Ange. Sa katunayan, hindi makabuo si Kelvin ng koponan dahil agad na maipapakita ang kanyang pagkakakilanlan bilang summoner. Ngunit ngayon, may maaasahang kakampi na siya kay Clodo, kaya hindi na yon kinakailangan. Alam ni Ange na ayaw ni Kelvin ng atensyon, ngunit ang mabilis niyang promotion ay nagdulot ng hinala sa iba na isa siyang dark mage na nagkamali at nagpalit na maging adventurer. May ilang pagdududa rin si Ange, ngunit hindi maipaliwanag ni Kelvin ng detalyado. Nagpaumanhin si Ange sa panghihimasok sa mga gawain ni Kelvin at pinayuhan siyang maging maingat sa susunod niyang komisyon. Sinabi ng binata na huwag mag-alala dahil kapag nakaramdam siya ng panganib, agad siyang tatakas. Pinaalalahanan din ni Ange si Kelvin na magdala ng mas maraming sandata para mapanatiling ligtas ang sarili. Gaya ng dati, hiningi niya kay Ange na pumili ng D-class na komisyon para sa kanya. Nang sabihin ng blonde na lalaki na piliin ang hunting sa Dark Knight, nagulat si Ange na bumalik si Casio nang mas maaga kaysa sa karaniwan. Napaka-arogante niya at ipinagyabang nakakakuha lamang niya ng C-class na komisyon. Dahil alam ni Kelvin na kakapasok lamang siya sa E-class, agad namang ginamit ni Casio ang peking pag-ugali para batiin siya. Bilang tugon sa kuryosidad ni Kelvin, ipinakilala niya ang sarili bilang D-class adventurer. Alam ng lahat sa paligid na ang tunay na lakas ni Casio ay B-class, ngunit patuloy siyang nagsalita ng may sarkastikong komentaryo. May ugali si Casio na magpakitang gilas sa mga bagong dating at pagkatapos ay supilin sila. Nag-aalangan ang mga tao kung sasabihin kay Kelvin ang tunay na mukha ni Casio, ngunit agad silang nanahimik nang maramdaman ang matinding intensyon nitong pumatay. Sinabi ni Casio na ang kanyang koponan ay nagbabalak manghuli ng Dark Knight at nais siyang anyayahan si Kelvin na sumali. Agad namang tumutol si Ange dahil alam niyang mas delikado ang Dark Knight na ito kaysa sa iba. Pinayuhan ni Casio si Ange na huwag masyadong mag-alala dahil susuportahan siya ng kanyang koponan. Ngunit tumanggi si Kelvin at ipinaliwanag na hindi siya makapagbibigay ng anumang benepisyo sa kanila. Sinubukan din niyang suriin at natuklasan na ang lakas ni Casio ay hindi rin naman hihigit kay Clodo. Higit sa lahat, ang palayaw niya ay demon killer, kaya tiyak na hindi niya palalampasin si Kelvin. Kaya hinamon niya sila sa isang kompetisyon para makita kung sino ang makakatalo ng monster muna. Pinaalalahanan ni Casio si Kelvin na hindi ito laban na kayang harapin mag-isa, kaya pupunta siya kasama ang kanyang koponan. Kailangang mag-isa si Kelvin, ngunit lubos pa rin ang kanyang tiwala sa sarili. Kaya tinanggap ni Casio ang hamon na ito. Hinala ni Kelvin na maghihintay si Casio ng pagkakataon para patagilid siya habang nakikipaglaban sa Dark Knight o pagkatapos ng laban. Dahil karapat-dapat din si Casio bilang katunggali ni Kelvin, nais niyang subukan ang resulta ng kanyang pag-level up hanggang ngayon. Nag-aalala sina Ange at ang kanyang mga kaibigan para kay Kelvin at umaasang magiging ligtas siya. Sa kabilang banda, pumunta si Casio upang kausapin ang kanyang alagad para kumuha ng impormasyon tungkol kay Kelvin. Ipinakita ng appraisal ni Jinzu na may concealment skill si Kelvin na mas mataas sa C-class. Nang marinig ito, labis na naging mausisa si Casio sa kung ano ang tinatago ni Kelvin. Hindi nag-alala ang mainit ang ulo na si Dazzy at gusto lamang niyang bugbugin si Kelvin. Kaya pinayuhan ni Casio ang kanyang kaibigan na huminahon dahil bilang mga senior, kailangan nilang turuan si Kelvin ng mahinahon. Pagdating ng hapon, nang marating nila ang Evil Castle, natuklasan nilang napalayas na ang mga zombie monster. Pagkakita kay Kelvin, agad niyang nahulaan na isa itong Heximage.
Nakakita rin si Jinzu sa bagong kagamitan ni Kelvin ang mga kakayahang tinatago niya. Ipinabatid ni Kelvin sa kanila na ang pagdaan sa pinto roon ay magdadala sa kanila sa Dark Knight. Nilait ni Nakasho at Dazi si Kelvin dahil hindi niya inasahang haharapin yon bago pa man sila dumating. Matatag na sinabi ni Kelvin na tiyak siyang mananalo, ngunit kung maantala ang laban ng iba, magiging problema yon. Alam niyang siya ang kanilang target kaya wala nang dahilan para magpanggap pa at gusto niyang magharap agad ang dalawang panig. Inisip ni Kasho na baka si Kelvin ay inuupahan ng ibang adventurer o baka siya ang naghahangad sa bounty ng grupo ni Dazi. Sa simula, hindi alam ni Kelvin ang tungkol dito, ngunit sila mismo ang nagsiwalat na may bounty sa kanilang ulo. Agad na inis ni Kelvin ang kalbong lalaki, na labis na nagalit kaya sumugod ito at nahulog sa patibong na kanyang inihanda. Gumamit si Kelvin ng mahika upang gawing bottomless mud pit ang lupa, kaya hindi makagalaw si Dazi. Napakatalino ng galaw na ito ni Kelvin na kahit si Nakasho at Jinzu ay hindi ito na-detect. Habang sinusubukang tumakas ni Dazi, gumamit si Kelvin ng wind blade attack na nagpaalis kay Jinzu sa takot. Pagkakita rito, agad na nasumo ni Kelvin si Clodo para hadlangan ang daraang landas ni Jinzu. Dahil sa pagtugis ni Clodo, napilitan si Jinzu na bumalik sa panimulang punto. Ilang araw bago nito, habang nasa isang misyon, napansin ni Kelvin na nagpapakita si Clodo ng kakaibang mga senyales. Nagpanik ang binata, iniisip na nasugatan si Clodo, ngunit natuklasan niyang nag-evolve ito sa isang legendary monster class na katumbas ng Demon Lord. Isang nilalang na minsang nagtulak sa Tarazi Water Kingdom sa bingit ng pagka-extinct daan-daang taon na ang nakalipas. Bumalik sa kasalukuyan, ang mahina na si Jinzu ay nawalan ng malay matapos lamang ang isang suntok mula kay Clodo, sinamantala ang pansamantalang kapabayaan ni Kelvin. Ginamit ni Dazi ang kanyang steel punch upang makataka sa mud pit at ipinangako na haharapin si Clodo upang tulungan ang kanyang kaibigan. Ngunit minaliit niya si Clodo at ito ang naging ikalawang malas na biktima. Sa kasalukuyan, si Kasho na lamang ang natitira, ngunit pagkatapos lamang ng ilang galaw ng espada, tinangay na rin siya. Sa halip na manghuli ng mga monster, ang grupong ito ay naghahanap ng mga bagong dating para makakuha ng experience points para sa pinakamabilis na promotion. Sa ngayon, hahayaan muna ni Kelvin ang tatlong ito na magpahinga bago ilagay sa bilangguan upang paglingkuran ang kanilang oras. Samantala, siya at Clodo ay haharapin ang natitirang Dark Knight. Pagkakita agad niya sa lakas ng kalaban, nais ni Kelvin na agad itong kunin bilang kakampi. Kaya ipinakilala ni Kelvin ang kanyang sarili bilang isang summoner at nais gumawa ng kontrata sa kanya. Hindi inasahan ni Zedric na darating ang araw na makakausap niya si Kelvin dahil hanggang ngayon, lahat ng pumupunta rito ay nais kunin ang kanyang buhay. Ibinahagi ni Zedric na dati siyang tao at kamakailan lamang naging isang monster. Hinala ni Zedric na ang dahilan ay may mga panghihinayang pa siya sa mundong ito. Ngunit kung ano ang mga yon, hindi niya matandaan. Maging sa isang mapangakit na paraan, inalok niya si Kelvin ng candy. Nagulat si Zedric nang kalmado itong kinain ni Kelvin at tumawa ng malakas nang makita ang grimacing na ekspresyon ng binata. Galit na iniutos ni Kelvin kay Zedric na tumayo at lumaban. Ngunit patuloy lang ang pagtawa ng matanda. Pinaalalahanan ni Melfina si Kelvin na itanong ang tungkol sa kontrata, at sinabi ni Zedric na hindi problema ang maglingkod sa bagong hari. Ang mahalaga ay kung sapat ba ang kapangyarihan ni Kelvin para siya ay sumunod. Kumpiyansa si Kelvin na mayroon siyang ganoong antas, kaya pinayuhan niya si Zedric na gamitin ang lahat ng lakas sa isang laban sa kanya. Sa wakas, pumayag si Zedric na makipag-engage sa isang matinding duelo kay Kelvin. Ang mga attack ni Clodo mula sa blind spots ay lahat na block ni Zedric. Pinatutunayan ang kanyang kakayahang agad na husgahan ang sitwasyon, gumamit si Kelvin ng Earthwall upang gumawa ng smoke screen para sumabog si Clodo. Ngunit hindi pa rin nasaktan si Zedric at kaya pa rin itong maglunsad ng nakamamatay na sword attack na muntik nang tumama kay Kelvin. Kahit anong patibong ang ginawa ni Kelvin at Clodo, patuloy pa rin na naghatid si Zedric ng napakadesiso na mga palo na labis na ikinagulat si Kelvin. Sunod, ginamit ni Kelvin ang super gravity upang pigilan ang lahat ng galaw ni Zedric. Hindi inaasahan, nakatulong ito sa kanya na maalala ang isang bahagi ng kanyang nakaraan. Dati, nanirahan si Zedric sa isang maganda at payapang bansa. Isang araw, may isang taong nagsabing mensahero mula sa Western Continent ang nag-utos sa hari na sumuko sa Jera Empire. Tumanggi si King Azuka sa panukalang ito at nakatanggap ng mga banta bilang kapalit. Ilang araw lamang ang lumipas, opisyal na nawasak ang bansa ni Azuka. Tanging si Zedric at ang kanyang anak na babae ang nakaligtas. Dala ang huling kahilingan ng kanyang asawa, kinailangan niyang dalhin ang kanyang anak sa ibang lugar upang manirahan. Pagkatapos ng mahabang panahon sa matitinding kalagayan, hindi na rin nakaligtas ang kanyang natitirang kamag-anak. Ang sakit ng pagkawala ng kanyang tahanan at pamilya ay nanatili, kaya imposibleng makatagpo ng kapayapaan si Zedric.
Galit na pinalayas niya ang sarili mula sa supergravity at sumugod upang atakihin si Kelvin. Patuloy na ginamit ni Kelvin ang supergravity na pinagsama kay Clodo at matagumpay na tinaboy si Zedric. Kinabukasan, dinala ni Kelvin ang armor ni Zedric sa Adventurers Guild upang kumpirmahin ang matagumpay na pagkumpleto ng komisyon. Pinuri siya ng lahat bilang isang baguhang dinosaur dahil nagawa niyang talunin ang Dark Knight kasama ang grupo ni Casio. Ngayon, lahat ng tatlo ay nahulog na sa bilangguan at naghihintay sa araw ng kanilang parusa. Ipinabatid ni Ainge na ang komisyong ito ay may antas ng kahirapan na mas mataas sa D-Class, kaya ipopromote si Kelvin at personal na pupunta ang guild leader upang pasalamatan siya. Lubos na namangha si Ainge sa kakayahan ni Kelvin, at pati siya mismo ay namangha dahil ang Dark Knight ay tunay na isang matinding kalaban. Tungkol kay Zedric, matapos pirmahan ang kontrata kay Kelvin, patuloy niyang tinutukso si Ainge bilang kandidato na maging asawa ni Kelvin. Nang marinig ito, hindi natuwa si Melfina dahil noong nakaraan, may isang taong nanumpa na si Kelvin ay siya lamang ang minamahal. Humiling din si Kelvin kay Zedric na huwag na siyang tawaging Your Majesty. Ngunit tumanggi ang matanda, kaya tumango na lamang si Kelvin nang may pagkainis. Pagkalakad ng ilang hakbang, biglang nakita ni Kelvin ang isang eleganteng lalaki na nakatayo sa harap niya. Matapos ang ilang kaswal na pag-uusap, madaling nakilala ni Kelvin na ang tao sa harap niya ay ang Guildmaster ng Pazu Branch ng Adventurers Guild. Madali rin namang nakilala ni Ryo si Kelvin bilang isang tao mula sa ibang mundo gamit ang kanyang E-Class appraisal skill. Labis na nag-alala si Kelvin dahil ang pagkakakilanlan na matagal na niyang itinatago ay nakita na ng lalaking ito. Bukod pa rito, alam ni Ryo na si Kelvin ay isang summoner, kaya mas naging maingat siya sa harap ng lalaking ito. Agad pinaalalahanan ni Zedric si Kelvin na maging tiwala sa sarili dahil maaaring kaibigan, hindi kaaway, ang kabilang panig. Kaya nakapagsalita si Kelvin ng mas natural at binanggit na alam niya ang tungkol kay Casio, ngunit pinayagang malayang gumawa ng gulo ang mga ito. Dahil nagmula si Casio sa isang prestihiyosong maharlikang pamilya, napakahirap para kay Ryo na kumilos. Gayunpaman, palagi silang lihim na nangongolekta ng ebidensya. Ngunit nang dumating ang oras para kumilos, isang hakbang ng mas maaga si Kelvin. Matapos mangako si Ryo na ayusin ng maayos ang sitwasyon, hiniling ni Kelvin na dumiretso na sa punto. Ipinahayag ni Ryo ang kagustuhang makipagtulungan kay Kelvin dahil dati na siyang nakilala ang mga tao mula sa ibang mundo. Sila ay isang grupo ng mga bayani na sinumon sa Dermisu Holy Kingdom. Sinabi ni Melfina na iyon ang mga taong na-transfer na niya noon at kung gusto niya, ibabahagi niya ang mga detalye mamaya. Ikinwento ni Ryo na ang price test ng Dermisu ay binigyan ng divine foresight. Kaya alam niya na malapit nang mabuhay muli ang Demon Lord. Maaaring iyon din ang dahilan kung bakit unti-unting nagiging mas mabagsik ang mga monster sa buong kontinente. Kung tunay ngang mabubuhay muli ang Demon Lord, nais ni Ryo na magsama-sama ang lahat ng bayani upang talunin ito. Pagkarinig nito, agad na naunawaan ni Kelvin na gusto nilang siya ang tumindig at lipulin ang mga monster sa halip ng mga bayani. Sa kasalukuyan, kulang din sila ng mga tao na kayang tapusin ang mga komisyon na higit sa B-class tulad niya. Kaya nangako sila na babayaran si Kelvin ng karapat-dapat na gantimpala at bibigyan siya ng espesyal na promotion, pati na rin tatanggapin ang anumang komisyon na gusto niya. Hinulaan ni Ryo na itinatago ni Kelvin ang kanyang pagkakakilanlan dahil ayaw niyang maipit sa labanan ng kapangyarihan ng Maharlika. Kaya kung papayag si Kelvin na makipagtulungan, tiyak na bibigyan siya ni Ryo ng kalayaan. Alam niyang ang kakayahan ni Kelvin ay katumbas ng isang S-class adventurer. Kaya pinayuhan siya na mabilis na umakyat sa tuktok bago siya lamunin ng anumang puwersa. Sa ganoong kaakit-akit na kondisyon, wala nang dahilan si Kelvin para tumanggi at opisyal siyang nakipagtulungan kay Ryo. Agad na kumalat sa tenga ng may-ari ng inn ang balita na bagong B-class adventurer na si Kelvin. Upang ipagdiwang ang magandang balitang ito, nagpasya siyang magluto ng dagdag na putahe para sa hapunan ni Kelvin ngayong gabi. Inisip ng goat god na si Kuria dahil sa kanyang hitsura ay bagong asawa ni Kelvin. Pati si Melfina ay pinagalitan si Kelvin dahil nagmamasid siya sa ibang bundok habang nakatayo sa isa na nagdulot ng sakit ng ulo sa binata. Habang nag-enjoy sa tanghalian, ikinuwento ni Melfina na hindi matagal, nagsagawa ang Diyosa ng Holy Kingdom ng ritual upang sumunin ang mga tao mula sa ibang mundo. Kaya pinili ni Melfina ang mga gwapong lalaki at magagandang babae upang ilipat sa mundong ito bilang mga bayani na magliligtas sa Demon Lord. Sinabi ni Melfina na wala itong kinalaman kay Kelvin, kaya pinayuhan siya na huwag makialam. Hindi sinasadyang naalala ni Kelvin ang buhay o kamatayan niyang laban kay Zedric at labis siyang na-excite sa pagdating ng mga bayani at ng Demon Lord. Hiniling ni Kelvin kay Clodo na ibigay sa kanya ang naunang reward money upang makabili ng isang mahalagang bagay. Pagkatapos noon, hiniling ng binata kay Karya na magluto muli para sa hapunan, saka siya masigasig na pumunta upang bumili ng isang aliping babae.
Tinutukso siya ni Cedric, kaya ipinaliwanag niya na kailangan ng koponan ng mas maraming miyembro upang palakasin ang kanilang lakas. Noong huling dumaan siya sa eskinita, napansin ni Kelvin ang isang babae, kaya sa pagkakataong ito pupunta siya roon upang bilhin siya. Ang duelo niya kay Cedric ay naging medyo pantay, na nagpakita na kailangan pang dagdagan ni Kelvin ang kanyang lakas sa pakikipaglaban dahil hindi niya alam kung gaano kalakas ang kanyang mga magiging kalaban sa hinaharap. Ang taong tinitarget ni Kelvin ay hindi pa kailanman gumamit ng skill points, kaya magiging tagapagtanggol siya mula sa likod sa mga laban. Pagdating ni Kelvin, nasaksihan niya nangyari ang isang lalaki na nasunog matapos humawak ng aliping babae sa kariton. Ikinuwento ng may-ari na may dalang sumpa ang elf na babae, kaya sinuman ang humawak sa kanya ay masasunog. Nakita ni Kelvin na hindi pa nagagamit ang skill points ng babae, kaya tinanong niya si Melfina kung paano maaalis ang sumpa. Hinala nito na ito ay sumpa ng Fire Dragon King, kaya ang paggamit ng class White Magic ay posibleng makapag-neutralize nito. Pagkatapos marinig ito, umalis si Kelvin at bumalik ng hapon upang itanong ang tungkol sa pagbili ng babae. Habang patuloy na nagrereklamo ang may-ari tungkol sa sumpa ng elf, ibinigay ni Kelvin sa kanya ang isang bungkos ng pera. Kaya agad na binuksan ng may-ari ang pinto para sa babae na sumama sa kanyang bagong amo. Habang pauwi, ipinakilala ng babae ang sarili bilang nina at labis na nagpasalamat kay Kelvin sa pagbili sa kanya. Ibinahagi niya na mula pagkabata ay ipinagbili na siyang alipin, kaya hindi niya alam kung ano ang itsura ng kanyang mga magulang. Bukod dito, dala niya ang sumpa, kaya palagi siyang nakadarama ng pagiging mababa at mababang pagtingin sa sarili. Nais ni Kelvin na aliwin siya, ngunit agad siyang umatras dahil sa takot na masaktan gaya ng iba. Gayunpaman, madali niyang naalis ang sumpa at maaari na siyang hawakan ng normal na labis na ikinamangha ng babae. Tinulungan din niya si Nina na alisin ang lahat ng tanikala at sinabi sa kanya na mula ngayon, hindi na siya makakasakit ng iba. Biglang bumulusok sa luha si Nina dahil sa napakalaking pabor na idinulot ni Kelvin matapos ang ilang araw ng pamumuhay sa impyerno. Lumabas na noong una, ginamit ni Kelvin ang lahat ng natitirang skill points upang matutunan ang class White Magic at saka bumalik upang iligtas ang batang babae. Pagkatapos noon, dinala ni Kelvin siya pabalik sa inn upang kumain muna bago ipakilala ang babae sa may-ari ng inn. Ngunit nais ni Karya na tulungan si Nina na maligo ng maayos bago kumain. Sa simula, mahiyain pa si Nina, ngunit nang mapagtanto niyang hindi na siya mapanganib, naging mas maunawain siya kay Karya. Kaya agad na dinala ng batang babae si Karya sa loob, na nag-iwan kay Kelvin na mag-isa kasama ang kanyang nagugutom na tiyan. Naghintay ang binata na parang buong kabataan niya hanggang sa wakas, dinala ng may-ari ng inn si Nina pabalik. Nakatayo si Kelvin na parang na-freeze ng 5 segundo sa harap ng kanyang magandang anyo na nagdulot din ng hiya kay Nina. Nang siya ay huminahon, nangako si Nina na magsisikap para sa kanyang amo at umaasang makatatanggap ng kanyang pangangalaga sa mga darating na panahon. Matapos mag-enjoy sa hapunan, ipinakilala ni Kelvin si Nina sa kanyang mga kakampi at ibinunyag pa na siya ay isang summoner. Una, bibigyan ni Kelvin siya ng double skill points at growth rate, habang kung paano gagamitin ang mga puntos sa ibang kakayahan ay iniiwan niya ng ganap kay Nina na magdesisyon. Sa ngayon, maayos ang lahat maliban sa kailangan ni Kelvin matulog sa makitid na kama kasama siya. Bagaman hiniling niya kay Karya na humanap ng ibang kwarto na may 2 kama, sa kasamaang palad ay wala ng bakanteng kwarto. Kaya tuwing gabi, pinahirapan si Kelvin ng kaakit-akit na anyo ng babae nang hindi niya alam ang anuman. Isang buwan na ang lumipas mula nang tanggapin ni Kelvin si Nina bilang kakampi at naging maayos ang kanilang pagkumpleto ng mga komisyon. Hindi lamang nag-level up si Nina kundi na-upgrade din ang kanyang archery at eagle eye skills. Pagkatapos ng promotion, natutunan din niya ang sewing skills. Isang halimbawa rito ay ang maid outfit na suot niya, na isang gawa na muling tinahi at pinalakas ng maraming beses. Hindi rin nagpahuli si Kelvin at natutunan ang blacksmithing skills, kahit na may ilang kakulangan pa. Bagaman baguhan pa siya, mahusay niyang naipagsama ang archery at ang blessing ng Fire Dragon King. Pagkatapos makumpleto ang isang komisyon, pareho silang pumunta sa Adventurers Guild upang tanggapin ang gantimpala. Ipinahayag ni Ainge na nakumpleto na nila ang 9 na magkakasunod na komisyon. Kung makumpleto nila ang susunod na komisyon, maaari na silang sumali sa promotion exam. Nasasabik si Mina dahil sa kaunting pagsisikap pa lamang, may papromote na siya sa isang mas mataas na class. Gayunpaman, naramdaman ni Kelvin na ang kalaban sa nakaraang skill assessment match ay masyadong mahina dahil tuloy-tuloy siyang tinatamaan ng mga palaso ni Nina kahit itinuturing na isang bihasang tao. Nalaman ni Ainge na may bagong bakery na kamakailan lang nagbukas, kaya inimbitahan niya si Nina na pumunta roon kasama siya. Gusto rin ni Nina na sumama si Kelvin ngunit nahihiya siya, kaya kumilos si Ainge upang siguraduhing sasama ang binata. Kaya nangako si Kelvin na kapag libre siya bukas, pupunta siya upang bumili ng cakes kasama nila na labis ikinatuwa ni Ainge.
Kinabukasan, pagdating ni Kelvin sa meeting point, napansin niyang karamihan sa lugar ay para sa mga magkasintahan na nagde-date. Naramdaman niyang maswerte siyang hindi narito si Melfina o magrereklamo ito ng walang tigil. Pagdating ni Ange, wala pang senyales si Nina, kaya sinabi ni Kelvin na abala pa siya sa paghahanda at darating din mamaya. Gusto ni Ange na itigil ni Kelvin ang paggamit ng formal na wika dahil magkaibigan na sila, kaya agad siyang pumayag. Sa sandaling iyon, lumitaw si Nina na may labis na kaakit-akit na anyo na hindi sinasadyang nakapagpatigil kay Kelvin. Mabilis na tinulak ni Ange si Kelvin ng ilang beses upang bumalik sa realidad at purihin ang magandang kasuotan ni Nina. Napansin ni Ange na mas mataba siya kumpara isang buwan na ang nakalipas, na nagpapatunay na pinangalagaan siya ni Kelvin ng mabuti. Habang kumakain, natural na pinapakain ni Nina si Kelvin na naging dahilan para pagtukso ni Ange sa kanila. Nasaksihan din ito ng 3 lalaki at labis silang nagselos dahil ang iba ay may lahat samantalang ang iba ay wala. Ipinaliwanag ni Kelvin na hindi sila karaniwang gumagawa ng ganitong kilos, ngunit iginiit pa rin ni Ange na siya mismo ang magpakain kay Kelvin. Sa harap ng chismis ng mga tao sa paligid, sinabi na lamang ni Kelvin na kain muna sila at dadalhin niya ang cakes pabalik sa inn upang kainin mamaya. Biglang lumitaw ang isang mayabang na lalaki at sinipa ang pagkain ng 3 tao dahil lang naiinis siyang makita silang malapit sa isa't isa. Umaasa si Tabura sa pagiging ikatlong prinsipe ng bansa ng Taurizan para kumilos ng mayabang na labis na ikinainis ni Kelvin. Malapit na sana nilang supilin si Kelvin ng maayos upang turuan siya ng isang hindi malilimutang leksyon nang biglang nagnais si Tabura na lumabis pa kay Nina. Nangahas pa siyang hilingin kay Nina na ibigay ang sarili sa kanya at aalisin niya ang lahat ng kanyang mga kasalanan. Kaya agad na sinalpok ni Kelvin ang 2 berdeng sundalo na tuluyang nawala sa malay. Pagkatapos, ginamit niya ang gravity upang pigilan si Tabura sa paggalaw at pinilit itong ibunyag kung bakit siya dumating sa Pazu. Inamin ni Tabura na kailangan niyang makipagkita kay Ryo dahil narinig niyang may isang napakalakas na adventurer na naninirahan dito. Nagulat si Kelvin na ang isang prinsipe ay may kasamang 2 walang kakayahang gwardiya. Ibinunyag ni Tabura na siya ay wala ng iba kundi isang puppet prince, kaya siya lang ang maaari niyang isama. Kaya nais ni Tabura na kumuha ng mga bihasang adventurer bilang kanyang mga subordinate at makapagtatag ng sariling merito. Sinabi ni Kelvin na siya ang taong hinahanap ni Tabura, ngunit wala siyang balak maging subordinate nito. Pagkatapos ay inayos ni Kelvin si Tabura at sumama kay Ange upang bumili ng mga matatamis na hindi pa nila natikman kanina. Bago pa man dumating ang kahanga-hangang proteksyon ni Kelvin, labis na nagpasalamat at naantig si Nina sa kanya. Sa Dermisu Holy Kingdom, nakikiusap si Colette sa Diyosa na si Melfina na magpakita at magbigay ng karagdagang gabay para sa bansa. Nang matupad ang hiling, lumitaw si Melfina at nagtanong tungkol sa kasalukuyang kalagayan ng mga bayani. Ipinahayag ni Colette na patuloy na lumalakas ang kanilang grupo, na labis ikinatuwa ni Melfina. Kaya inihayag niya na sa Western Continent may umiiral na masamang puwersa. Kaya dapat ipadala ni Colette ang mga bayani roon. Pinakamahalaga, hindi sila dapat payagang makalapit sa Pazu. Pagkatapos noon, agad na nawala si Melfina. Kasunod nito, lumitaw din agad ang grupo ng mga bayani upang tanggapin ang susunod na tagubilin mula sa priestess na si Colette. Noong gabing iyon, hindi makatulog si Nina, kaya patuloy niyang pinasasalamatan si Kelvin sa pagtulong sa kanyang makatakas mula sa mga kamay ni Tabura. Sinabi ni Kelvin sa kanya na huwag mag-alala at humingi rin ng paumanhin sa pagpapaulan sa kanya sa isang masikip na lugar. Biglang umupo si Nina at tinanong si Kelvin kung hindi siya kaakit-akit. Umuulan ang luha ni Nina habang ipinapahayag ang kanyang damdamin para sa kanyang amo na labis na nagpagulo kay Kelvin. Hinihikayat siya ni Kelvin, sinasabi na napaka-cute niya at may walang kapantay na atraksyon na labis na ikinagusto ni Nina. Yakap ng mahigpit ni Nina si Kelvin na nagpaalala sa kanya na humanap agad ng bagong kwarto dahil sa ganitong sitwasyon ay hindi niya kakayanin. Kinabukasan, habang nakatuon ang lahat sa pagsusuri ng mga kakayahan ng Hero Group, nagdala si Nina ng tsaa para ialay sa kanila. Kahit tinawag silang mga bayani, napansin ni Kelvin na hindi naman gaanong mataas ang kanilang level. Medyo nadismaya si Melfina dahil masyado silang mabagal ang pag-unlad kahit 1 taon na silang na-reincarnate dito. Sa ganitong kalagayan, hindi sigurado si Melfina kung sapat na ba ang kakayahan ng Hero Group para harapin ang Demon Lord. Kabaligtaran sa kanila, lalong lumalakas ang grupo ni Kelvin. Malaki na ang pag-unlad ng blacksmithing skills ni Kelvin kahit na marami ring produktong nabigo dati. Gayunpaman, dapat banggitin ang mga obra maestra ni Kelvin. Ang E-Class Black Battle Shield at ang cloak na suot ni Zedric. Mayroon ding cloak na ginawa gamit ang sewing skills ni Nina na napakakapaki-pakinabang sa labanan. Habang nagkukwentuhan ang grupo, inanunsyo ni Mrs. Caria na kailangan ni Kelvin na pumunta agad sa Adventurers Guild. Katatanggap lang ni Ryo ng balita na may nakatuklas ng taguan ng isang demon sa isang B-Class dungeon.
Ang mga demon ay isa sa pinakamalakas na species, posibleng kasing lakas ng mga dragon at anghel. Kahit na ito ay nakasil, kailangan ng mga adventurer doon na maging maingat. Nag-aatubili si Ryo kung hihilingin ba ang tulong ni Kelvin o ng isang S-class adventurer, dahil hindi pa alam ang lakas ng demon. Alam ni Melfina na iba-iba ang katangian ng mga demon, kaya kahit mababa ang rank, mula B-class pataas ang mga ito. Biglang nabanggit ni Ryo na tinalo ng isang tao si Prince Tibura na nagdulot ng pagkaaliw kay Kelvin. Sinabi ni Ryo na mahirap niyang naasikaso ang usaping iyon at muntik nang maapektuhan ang lahat ng diplomatic relations sa Taurizan. Sa katunayan, alam na ni Ryo na ginawa ito ni Kelvin, kaya sinadyang ibinigay ang pahiwatig na pinilit siyang tanggapin ang komisyon. Pagkatapos nito, lahat ay nagtungo sa Dongjeongi at nagkataon pang muli nilang nakasalubong si Yarudo. Nag-usisa ang uncle kung sino si Cedric, kaya ipinakilala niya ang sarili bilang isang kaibigan na dumating upang tulungan si Kelvin. Sa oras na yon, nagtatag ang mga tao ng mga barrier sa paligid upang maiwasang mawalan ng bisa ang seal laban sa demon. Sa kanilang kasalukuyang level, ang iba ay maaari lamang manatili sa labas bilang bantay at iwan ang reconnaissance sa grupo ni Kelvin. Bago bumaba, kailangan ni Mina na lumikha ng firelight upang paliwanagin ang daan pababa sa tunnel. Ngunit kahit na nakapaglakbay na ng medyo malayo, wala pa rin silang nakitang anumang halimaw. Naramdaman ni Kelvin na may kakaiba dahil wala siyang nakitang palatandaan ng buhay dito. Pagkaraan ng ilang sandali, natuklasan ng grupo ang isang kakaibang silid sa unahan. Naramdaman ni Kelvin ang dalawang presensya sa silid na ito. Isa ay ang demon at ang isa naman ay tila humihina. Plano ni Kelvin na harapin muna ang humihina at kung magiging favorable, recruit ito bilang subordinate. Nang pumasok sila, ang kapansin-pansin sa lahat ay ang larawan ng isang pulang buhok na babae na nakakulong at ang demon na inakala nilang nakasil ay malayang ipinakilala ang sarili bilang si Victor, isang high-level demon. Karaniwan, ang mga low-level demon ay katumbas na ng B-class. Dahil high-level ito, medyo nag-alala si Kelvin. Nagtaka si Cedric kung sino ang pulang buhok na babae at nakangiting may kasamaan si Victor. Hindi niya itinago at ibinunyag na siya ay anak ng Demon Lord. Kung bibilangin sa pinakabagong era, maaari siyang anak ni Demon Lord Gustav. Ngunit walang nakakaalam dahil maraming kaaway si Gustav, kaya kailangan niyang itago ang katotohanan iyon. Sa katunayan, sinadyang pinatay ni Victor ang mga halimaw upang akitin sila rito dahil ang seal ay tanging matatanggal ng tao. Inakala ni Kelvin na gusto ni Victor na sirain niya ang mga tanikala, ngunit ang nais niya ay patayin sila upang nakawin ang kanilang kapangyarihan. Pagkatapos nito, agad siyang umatak kay Cedric. Ngunit nagawa niyang ipagtanggol ang sarili. Dahil taglay ni Victor ang Beelzebub skill, kaya niyang nakawin ang mga katangian ng mga taong kanyang kinakain. Sa mga kaso kung mas malapit ang relasyon sa taong iyon, mas malaki ang epekto. Naintindihan na ni Kelvin ang layunin ni Victor sa pagkain sa kanila upang makuha ang mga katangian ng tao. Pagkatapos nito, sisirain niya ang seal at dadalhin ang babaeng iyon pabalik bilang Demon Lord. Kahit ginamit ni Kelvin ang super gravity kay Victor, nagawa pa rin itong gumalaw ng madali, at nagkamali si Kelvin sa hula dahil nais din ni Victor kainin si Shira upang makakuha ng napakalaking kapangyarihan at maging bagong Demon Lord. Ang unang pagkakataon na nakaharap niya ang isang ganitong lakas ng kalaban gaya ni Victor ay hindi napigilan ni Kelvin ang kanyang excitement. Naalala ni Cedric noong nagduel sila ni Kelvin, ganoon din ang ngiti niya dahil tunay siyang battle maniac. Mula sa tambak ng debris, biglang lumikha si Victor ng isang Hell Army upang harapin sila. Gayunpaman, kalmado na ginamit ni Kelvin ang Wind Blades upang pawiin ang isa-isa. Sa harap ng napakaraming kaaway, nagpasya si Cedric na umatake sa frontline at hayaang si Kelvin ang humarap sa mga nakalusot. Lubos na naaliw si Victor sa kanilang lakas at seamless coordination. Nararamdaman niyang medyo mayabang si Kelvin at battle maniac dahil patuloy nitong tinutukso siya. Kaya inihayag ni Victor na pupukawin niya ang ngiting iyon gamit ang kanyang nakakatakot na kapangyarihan. Pinili ni Victor na lumikha ng smokescreen upang hadlangan ang kanilang paningin na medyo nalito si Cedric. Ngunit naramdaman ni Kelvin na ginagamit ni Victor ang Earth-Diving skill at mag-aatake mula sa ilalim. Dahil sa paalala ni Kelvin, na-block ni Cedric ang attack ni Victor at nakapag-counter-attack. Napakahusay din niya, sabay na ginamit ang kanyang buntot upang ambush si Kelvin. Sa kasamaang palad, isang hakbang pa rin ang nauna kay Kelvin. Bagaman malakas si Cedric, hindi siya makakatalo sa halimaw na ito. Pagkatapos, ipinagpatuloy ni Victor ang paggamit ng kanyang buntot upang atakihin si Kelvin, halos gawing pagkain siya. Sa kabutihang palad, dumating si Clodo sa tamang oras upang absorban ang magic power ni Victor. Sinamantala ni Kelvin ang sandaling iyon at agad ginamit ang Glory Sanctuary upang ilock ang isang braso ni Victor na labis na ikinabilib niya. Gayunpaman, pansamantala lamang ang epekto nito. Bago niya ito masira, muling umatake si Cedric.
Palihim na inunat ni Cedric ang kanyang kamay sa likod ni Kelvin upang ambushin siya. Ngunit nanatiling kalmado si Kelvin dahil nakatago pa rin siya sa likod ni Victor. Hindi inaasahan ni Victor ang galaw na ito dahil umabot na sa level na hindi niya maramdaman ang concealment skill ni Nina. Biglang pinakawalan ni Nina ang isang Hellfire Arrow. Naipasa ni Nina ang Hellfire Arrow sa natitirang braso ni Victor na naging parang inihaw na karne. Agad sinamantala ni Cedric ang pagkakataon at kinuha ang isa sa mga braso ni Victor na labis ikinatuwa ni Kelvin. Gayunpaman, nawala na ang epekto ng Glory Sanctuary, kaya tinawag ni Kelvin ang lahat na panatilihing distansya mula sa kanya. Ibinunyag ni Victor na si Kelvin ang pangalawang tao na may kakayahang talunin siya ng ganito kalupit. Ngunit para kay Victor, wala pa rin itong halaga dahil para sa kanya, nagsisimula pa lamang ang laro. Pagkatapos noon, nag-transform si Victor ng kanyang katawan. Kaya kailangan ng lahat na umatake agad upang pahinain siya. Ngunit nanatili silang isang hakbang na lamang ang nahuhuli. Kaya gusto ni Kelvin na i-unlock ni Cedric ang lahat ng kanyang loyalty skills upang labanan si Victor hanggang kamatayan. Hiniling ni Kelvin kay Cedric na gamitin ang emergency defense upang pigilan si Victor, kung hindi, mabubuwag ang buong grupo. Sa kabila ng pagsisikap ni Cedric, ganap siyang walang magawa laban sa napakalakas na lakas ni Victor. Nang malapit na itong tapusin si Cedric, napapanahong nakialam si Kelvin at pinasigla si Cedric na bumangon, kaya sabay nilang inilunsad ang mabilis na atake kay Victor na nagdulot sa kanya ng labis na hirap. Sunod-sunod na pinaputok ni Clodo ang mga nabigong armas ni Kelvin na nagpapahirap kay Victor na makapagtanggol. Sa huli, nagsanib puwersa ang tatlo upang tutukan si Victor at matagumpay nilang natalo siya. Bagaman nasugatan, nang makita niyang nasa panganib si Shira, naglakas loob pa rin siyang iligtas siya. Kaya tinanong siya ni Kelvin kung bakit niya sinungaling na kainin si Shira gayong isinakripisyo niya ang sariling buhay upang iligtas ito. Lumabas na kailangan ni Victor gawin yon upang pilitin si Kelvin na lumaban ng buong lakas. Higit pa rito, ipinagkatiwala sa kanya ni Demon Lord Gustav ang mahalagang tungkulin na protektahan si Shira sa loob ng daan-daang taon. Mula pagkabata ni Shira, si Victor ang laging nagtuturo at nagpa-practice sa kanya. Dahil hindi kayang mag-chant ng magic spells o magtapon ng suntok ni Shira, palaging natalo siya kay Victor. Gayunpaman, patuloy pa rin niyang hinihikayat si Shira na magpraktis ng dahan-dahan dahil mahaba ang buhay ng mga demon. Kapag binabanggit ito, palaging nakadarama si Shira ng kalungkutan dahil kailangan niyang manatili sa palasyo magpakailanman. Higit pa rito, kamakailan lamang, madalas na lumalayong wala ang kanyang ama at hindi bumabalik, na labis siyang nalulungkot. Sa katunayan, si Gustav ay may sariling pagdurusa rin dahil ayaw niyang matarget si Shira, kaya kinailangan niyang itago ang kanyang pagkakakilanlan. Araw-araw, si Victor ang nagsisilbing tagapag-alaga, ang tanging kaibigan sa tabi ni Shira. Gayunpaman, mabilis na nagwakas ang magagandang araw nang madiskubre ng Hero Group ang lugar na ito. Sa kanilang malakas na hukbo, mabilis na bumagsak ang kastilyo. Ninais ni Victor na lumaban hanggang sa huling hininga, ngunit iniutos ni Gustav na mabuhay siya upang alagaan si Shira. Kung mabubunyag ang pagkakaroon ni Shira, hindi lamang ang mga bayani kundi pati na rin ang ibang demonic forces ay matatarget siya. Kaya kinailangan ni Gustav maglagay ng selyo na tanging tao lamang ang makakabasag. Nang umalis si Gustav, na-activate ang teleportation magic na nagdala kay Shira sa isang malayong lupain. Sa loob ng daan-daang taon, umaasa si Victor na mawawala ang mga bayani upang magsimula ang isang panahon kung saan si Shira ay magiging bagong Demon Lord. Sa kasamaang palad, hindi niya matitiis ang paghihintay, kaya humiling siya kay Kelvin na gawing teammate niya si Shira. Dahil nakilala ni Victor si Kelvin bilang isang makapangyarihang summoner, at, higit pa rito, may mga halimaw bilang mga kasamahan, hinala ni Victor na nagising si Shira mula sa kanyang malalim na pagtulog. Kaya ang kailangan lamang ay basagin ang selyo, at muling magkakaroon ng malay si Shira. Balak ni Kelvin na pagalingin si Victor kung magiging kanyang subordinate. Isang tunay na kaakit-akit na alok ito. Ngunit sa buhay na ito, si Victor ay may isang master lamang, si Gustav. Alam ni Victor na hindi na siya magkakaroon ng maraming oras. Kaya ipinakiusap niya kay Kelvin na tanggapin ang kanyang kahilingan, at pagkatapos ay isinara niya ang mga mata ng payapa. Bagaman alam ni Kelvin ang pagkakakilanlan ni Shira, pinili pa rin niyang alisin ang selyo. Tunay ngang alam niya palagi ang lahat ng nangyari. Kaya labis ang pagkadismaya niya sa paglisan ng pinakamalalapit sa kanya. Pagkatapos noon, lumabas ang grupo upang magbigay ng pseudo-evidence na nagpapatunay na natalo nila ang demonyo. Nang tanungin ng uncle kung sino si Shira, nagsinungaling si Kelvin na siya ay nasil ng demonyo at nailigtas niya. Noong una, ginamit niya ang peking hairpins upang matulungan si Shira na itago ang kanyang mga sungay at pakpak na demonyo, at lahat ng ito ay inihanda ni Gustav dahil tila inasahan niya ito. Sinabi ni Kelvin na hindi maganda ang kalusugan ni Shira, kaya babalik muna sila sa bayan.
Si Yusudo kasama si Cedric ay labis ding pagod kaya naiwang walang masabi. Sa katunayan, hindi komportable si Cedric dahil kailangan niyang itago ang pagbabago ng kanyang katawan. Matapos ang kamakailang labanan, nag-evolve si Cedric bilang isang Down Knight na lumalabas sa S-Class Dungeons. Kahit ang kalasag ni Cedric, na nawasak noon, ay bumalik at naging mas malakas kaysa dati. Habang ipinagmamalaki ni Cedric ang kanyang sarili, tinukso siya ni Kelvin, na nagsabing ilang sandali lang ang nakalipas, may isang nanginginig na parang basang aso sa harap ni Victor. Nag-alala si Shira na baka makaapekto ang kanyang pagkakakilanlan sa lahat. Gayunpaman, pinayuhan ni Kelvin gamit ang kanyang S-Class concealment skill si Shira na huwag masyadong mag-alala at magtiwala sa kanya. Si Shira ay maingat pa rin kay Kelvin dahil natalo niya kahit si Victor. Sinabi ng binata na siya ay ordinaryong adventurer lamang na medyo battle crazy dahil hindi pa nakalabas si Shira sa mansion. Nang marinig niya ang tungkol sa pagpunta sa bayan, medyo kinakabahan siya, kaya hinikayat siya ng lahat upang maging mas kumpiyansa. Pagdating nila sa bayan, natuwa si Shira sa kasiglahan at patuloy na nagtatanong tungkol sa lahat ng bagay. Noon, nakita lang ni Shira ang mga ito sa mga libro, kaya hindi niya mapigilan ang kanyang damdamin ngayon. Dahil kailangan ni Kelvin pumunta sa Adventurers Guild para mag-report, pinakiusapan niya si Nina na ibalik si Shira sa inn. Nang marinig ito, ayaw ni Shira na tingnan bilang bata dahil mas matanda siya kay Nina. Dahil sa insidenteng ito, na-promote si Kelvin sa isang class, ngunit hindi siya masyadong masaya matapos makipag-usap kay Ryo. Pagbalik ng binata sa inn, nagulat siya sa handaan na inihanda ng lahat. Sa pagkakataong ito, natuklasan ni Kelvin na sina Karya at Uncle Yusudo pala ay mag-asawa. Ang presensya ni Shira ay nagdulot ng hinala sa lahat na baka may hindi malinaw na relasyon siya kay Kelvin. Gayunpaman, nagpatuloy ang kasiyahan ng maingay hanggang sa halos lahat ay natatawa sa sahig. Hating gabi, nagising si Kelvin at hindi makita si Shira, kaya nagpunta siya upang hanapin siya. Samantala, nagbabalik tanaw si Shira tungkol kay Victor at ikinukwento kung gaano kaganda ang labas ng mundo. Naalala niya noong bata pa siya, pinangarap niyang makita ang malalawak na dalampasigan, kaya ipinangako ni Victor na tuturuan siyang lumangoy. Sa kasalukuyan, lumabas si Shira sa kanyang comfort zone upang matupad ang pangarap na iyon. Kaya umaasa siya na ang kanyang ama at si Victor sa kabilang mundo ay patuloy na nagbabantay sa maliit na batang ito. Matapos ang labanan, naabot na ni Kelvin ang kanyang class sa blacksmithing skill at ni Nina sa sewing skill, kaya mag-organisa siya ng handaan para ipakita ang bagong kagamitan. Una, hinayaan ni Kelvin si Shira na subukan ang S-Class Black Demonic Weapon at tila nagustuhan niya ito ng husto. Binigyan ni Nina si Shira ng palayaw na Crazy Queen, na natuwa siya dahil ang pangalan ay talagang astig. Ginamit din ni Kelvin ang armor ni Victor upang likhain ito dahil naniniwala si Shira na palaging nasa kanyang tabi si Victor na nagbibigay ng lakas sa kanya. Maingat din na ginawa ni Kelvin ang isang bagong demonic sword na kahawig ng dati na ginamit ni Cedric. Gusto ni Shira makita ang kagamitan ni Kelvin at Nina, ngunit gusto ng binata na itago ito hanggang sa makipaglaban sila. Sa kasalukuyan, pagod at gutom na si Kelvin dahil matagal siyang nakubkob sa workshop. Agad na tinanong ni Nina si Kelvin kung ano ang gusto niyang kainin, at natuklasan na bigla siyang nag-demand ng kanin dahil sobrang namimiss niya ang sarap nito. Upang tuparin ang kanyang pangako na dalhin si Shira sa paglalakbay sa buong mundo, nagpasya si Kelvin na dalhin ang lahat sa Torizen para sa isang biyahe. Sa daan, sobrang nasasabik si Shira nang makita ang ilog, kaya pumasok siya upang ipakita kay Kelvin. Nalaman niya na ang lugar na pupuntahan nila ay isang water country na may pagkain na katulad ng kanin, kaya agad na gustong pumunta ni Kelvin doon. Sa ilang dahilan, madaling tinanggap ni Ryo ang kahilingan, kaya nagkaroon ng pagkakataon ang grupo na mag-relax sa biyahe. Biglang napansin ni Cedric na muli namang wala si Melfina, kaya ipinaliwanag ni Kelvin na ito ay dahil sa kalikasan ng kanyang banal na gawain. Partikular, kailangan ni Melfina na ayusin ang kanyang artipisyal na katawan, at kung maayos ang lahat, maaari siyang isumon ni Kelvin. Bago umalis, tinukso ni Melfina si Kelvin, pinapayo na mag-ingat dahil baka muling ma-inlove siya sa kanya. Bigla namang pumasok si Shira, humihiling na dalhin siya ni Kelvin sa boating, ngunit kinailangan niyang ipagpaliban ito sa susunod. Nakipagkumpetensya rin si Nina sa atensyon niya sa pamamagitan ng pagsiksik para magtanong kay Kelvin, na nagpaunawa kay Cedric at Clodo kung bakit sobrang sabik si Melfina na maisumon. Mula pa kanina, naramdaman ni Shira at Kelvin na may nagmamasid sa kanila. Tunay nga, pagkatapos nilang lumakad ng kaunti, isang grupo ng mga bandido na tinatawag ang kanilang sarili na Black Wind ang lumitaw upang harangin ang kanilang daan. Ipinabatid ng driver ng karwahe na ito ay isang gang na kamakailan lang lumitaw sa turismo. Dapat sana ay naalis na sila ng mga adventurer na may mataas na ranggo, ngunit sa ilang kadahilanan, patuloy pa rin silang lumalabas. Nakita ni Kelvin na ang mga bandido ay nasa level 25 hanggang 30 lamang, kaya nagpasya siyang hayaan si Shira ang humarap sa kanila.
Gayunpaman, hindi siya pinayagang gamitin ang Black Demonic Weapon dahil magdudulot iyon ng napakagrabing eksena. Nang bumaba lamang si She-Ra mula sa karwahe, patuloy siyang tinukso ng mga ito, ngunit agad din silang natamaan at napalipad niya. Ang natitirang mga kasamahan ay sumugod din ng agresibo, ngunit walang awa silang naipanalo ni She-Ra. Kahit ang pinakamalaking lalaki sa grupo ay naipatumba ni She-Ra gamit ang isang kamay lamang, nang hindi ginagamit ang buong lakas. Ipinahayag ni Kelvin na ang level ni She-Ra ay 75, kaya walang pagkakataon ang mga bandido laban sa kanya. Sa gayon, tuluyan nang napasailalim ni She-Ra ang buong Black Wind Gang. Ngunit patuloy pa rin silang ipinagyabang na ang kanilang boss ay nasa level 70. Nang marinig ito, agad na lumapit sina Kelvin at She-Ra sa asul na buhok na babae upang pilitin siyang ipagtapat ang lahat. Di nagtagal, dumating na rin ang grupo sa Water Country. Sa harap ng malawak na dagat, hindi mapigilan ni She-Ra ang kanyang damdamin at hiniling kay Kelvin na turuan siyang lumangoy. Gusto ring subukan ni Nina, ngunit marami pang bagahe ang kailangang bantayan sa karwahe, kaya hindi nila magawa iyon. Una, pumunta ang grupo sa Torrezen branch ng Adventurers Guild upang makipagkita kay Guildmaster Michu. Lubos ang pasasalamat niya dahil tinulungan ni Kelvin silang hulihin ang isa sa mga pinuno ng Black Wind Gang. Binigyang diin ni Michu na madalas pag-usapan ni Ryo si Kelvin na nagdudulot ng kilabot sa iba. Sa katunayan, sina Michu at Ryo ay dating adventurer sa parehong team 20 taon na ang nakalilipas. Kilalang kilala siya bilang The Analyst dahil madalas niyang sinusuri ang status ng iba. Pagbalik sa pangunahing usapin, ikinuwento ni Michu na ang team na dating sumikop sa Black Wind ay ngayon naging Black Wind mismo. Alam na ni Kelvin na sila ang mga bayani ng Taurizan at Kristoff. Dahil noong panahong iyon, sobrang sikat nila kaya palaging sila ang pinag-uusapan ng lahat. Sa kasalukuyan, nagtatago sila sa anyo ng mga bayani upang mangidnap at magbenta ng tao ng iligal. Galit na idineklara ni She-Ra na babayaran nila kung malalaman niya kung nasaan sila. Sinabi ni Michu na ang Black Wind ay nasa Tazaji. Ngunit hindi ganoon kasimple ang problema. Si Kristoff ay itinuturing bilang isang bayani. Kung kikilos sila ng pabigla-bigla, may panganib na maapektuhan ang relasyon ng Toriji at Torizen. Nanatiling sabik si She-Ra na harapin sila dahil marami na silang ebidensya sa kamay. Pinaalalahanan ni Kelvin si She-Ra na magpigil dahil sa totoo lang, hindi siya interesado sa isang level 70. Gayunpaman, hindi rin kayang iwan ni Kelvin na lang ito, kaya gumamit siya ng mental na komunikasyon kay She-Ra. Hiniling niya sa kanya na pakinggan ang posisyon ng natitirang miyembro at nalaman na ang kanilang mga level ay nasa 50. Ngumiti si Kelvin ng may kasamaan dahil oras na para kumilos ang Hero Group. Pagkatapos ay tinawag ni Michu ang Hero Group upang tulungan siyang salakayin ang hideout ng Black Wind Bandit Gang. Ayaw ng babaeng may asul na buhok na makialam si Tora sa mga gawain ng iba dahil, ayon kay Melfina, kailangan nilang makarating sa Daira Empire sa lalong madaling panahon. Ngunit hindi rin kayang maging walang pakialam ni Kelvin, kaya nagsimulang mag-away ang dalawa. Alam na ni Kelvin at Michu na narito ang Hero Group. Kaya nais niyang sila na ang pumuksa sa Black Wind Gang, dahil kung sila ang gagawa nito, walang magagawa si Torazin. Ngunit ayaw ni Kelvin na nakaupo lang, kaya siya mismo ang nagpasya na siya ang haharap sa kanila. Samantala, isa sa mga miyembro ng Black Wind Gang ay pumunta sa detention area at kinuha ang isang babae para pagsilbihan siya. Habang siya ay malapit ng gumawa ng kasamaan, biglang dumating ang grupo ni Kelvin. Nakita ni Zedric si Huob na nakakainis, kaya sinuntok niya ito at iniligtas ang mga babae roon. Kasabay nito, sobrang galit ni Priscilla dahil ngayon ay araw ng kanyang pahinga, ngunit naglakas loob si Christophe na tawagin siya rito. Ipinaalam niya na napuksa na ang slave hunting team ni Kana, kaya nagpanik siya. Kung lalabas ang balitang ito, siguradong hindi ito palalampasin ng ibang bansa, at baka tuluyang iwanan pa sila ng turismo. Sinabi ni Priscilla kay Adieu na gumawa ng aksyon, ngunit hindi siya pinansin nito dahil gusto lang niya makipaglaban sa malalakas na kalaban. Sinabi ni Christophe sa kanya na manatiling kalmado dahil pinapagalaw niya si Hub para magsiyasat. Biglang sumalakay ang grupo ni Kelvin at nag-ambush sa Black Wind Gang na walang pagkakataong makasagot. Sa simula, inisip ni Priscilla na magkakaroon ng kapanapanabik na labanan, ngunit wala itong interes kay Kelvin dahil mabilis niyang winasak ang lahat upang salubungin ang pangunahing kainan. Sa sandaling iyon, pumasok sa lugar ang grupo ni Taura, eksakto kung paano inaasahan ni Kelvin. Hindi nakakita ng kahit sino si Nana kaya naging labis siyang nag-aalala dahil sinabi ni Mitsu kanina na may dumating na C-Class adventurer. Hiniling ni Tora kay Asuna na gamitin ang kanyang presence sensing skill upang makita kung may tao sa paligid. Matapos magsiyasat, nakita ni Asuna ang isang grupo ng tao na nagtitipon sa malalim na bahagi ng tunel. Nakita rin ni Murabi na kakaiba ang lugar na ito, walang palatandaan ng labanan. Gayunpaman, nagpasya pa rin ang lahat na unahin ang paghahanap sa mga nakidnap na grupo bago magdesisyon sa susunod na hakbang.
Pagkaraan ng ilang sandali ng paghahanap, natagpuan ng grupo ang isang silid. Ngunit hindi pa rin naramdaman ni Asuna ang kahit anong panganib. Nagpasya si Tora na magsapalaran at sinuportahan ang lahat habang sila'y bumagsak papasok. Ang napansin ni Tora ay si Clodo, kaya inisip niyang kaaway ito at handa ng kumilos. Gayunpaman, agad na tumayo si Juka upang protektahan si Clodo, at ipinaalam sa kanila na siya at si Kelvin ang mga tagapagligtas na nagligtas sa buhay ng lahat. Ipinaliwanag ng ina ng batang babae na kanina, ang kanyang anak ay nailigtas ng isang grupo ng adventurer, kaya labis siyang humanga sa kanila. Bilang tugon sa kuryosidad ng kabilang panig, ipinakilala ni Tora ang kanyang sarili bilang isang hero mula sa Dezimisu. Dahil kayang makipag-usap ng batang babae kay Clodo, alam niya na nagpoprotekta lamang ito sa mga nakidnap na tao. Biglang nakiusap ang ina ni Juka kay Tora na iligtas ang grupo ng adventurer na kakaligtas sa kanila. Dahil napakalakas ng mga pinuno ng Black Wine Gang, mahirap para sa lahat na magtagumpay. Sa diwa ng katuwiran, hindi nag-atubiling iligtas ni Tora ang lahat kahit alam niyang malupit ang kalaban. Nang dumating ang grupo sa lugar, ang bumungad sa kanilang mga mata ay isang labis na nakakaawang tanawin. Hindi alam ng binata at inisip niyang sila ang A-class adventurer group na maling akala na kalaban niya ang grupo ni Kelvin. Lahat ay ayon sa plano ni Kelvin, kaya patuloy niyang binubuli sila bilang mahihinang adventurer upang pukawin ang diwa ng hero. Ipinahayag ni Tora na lilinisin niya ang kasamaan sa ngalan ng katarungan na ikinatawa ng husto ni Kelvin. Iminungkahi niya na lalaban siya laban sa apat sa kanila, at ang matatalo ay kailangang sumunod sa anumang utos ng nagwagi. Siyempre, hindi pumayag si Tora at nais niyang labanan si Kelvin mismo. Ngunit pinigilan siya ni Asuna dahil may pakiramdam siyang may tinatago si Kelvin. Kapansin-pansin, ang kapa ni Kelvin ay may napakalaking kapangyarihan, kaya kailangan nilang maging maingat. Dahil dito, nagbago ang isip ni Tora at pumayag na lumaban kasama ang lahat. Ginawa niya ito upang magamit ang otoridad ng nagwagi at obligahin ang hero group na maging saksi. Sa ganitong paraan, mawawala ng suporta mula sa Torazen ang Black Wine Gang at mapaparusahan. Pinagtawanan pa ni Zedric si Kelvin na nagsabing tanging isang battle maniac lamang ang makakaisip ng ganitong detalyadong plano. Naiinis si Shira dahil si Kelvin lamang ang nakikipaglaban. Pero ano na ang magagawa niya dahil nag-enjoy na siya sa pagpapasiklab ng kaguluhan habang papunta rito. Para aliwin si Shira, inutusan ni Kelvin si Nina na ihain ang tanghalian upang makakain sila habang pinapanood ang laban. Hindi rin pumayag si Shira na labanan ni Kelvin mag-isa dahil hindi basta-basta ang hero group. Ngunit gusto ni Kelvin subukan ang mga hakbang sa pakikipaglaban sa maraming kalaban upang mapagtagumpayan ang kanyang kahinaan. At sa pagkakataong ito, isinusuot din ni Kelvin ang Evil Realization Gloves upang masipsip ang mga kasanayan, kaya pinayuhan niya silang huwag masyadong mag-alala. Sa kabilang banda, sobrang inis ang hero group sa kayabangan at kalupitan ni Kelvin. Para maghiganti, sunod-sunod nilang hiniram ang kapangyarihan mula sa mga espiritu. Hinala ni Tora na si Kelvin ay isang dark mage, kaya pinili niyang paikliin ang distansya para sa close combat. Agad na lumipad si Kelvin at ginamit ang Imperial Spear upang kontrahin sila, na ikinagulat ni Asuna. Sa sandaling iyon, biglang ginamit ni Nana ang Dragon's Breath upang atakihin si Kelvin, ngunit nagawa pa rin niyang maiwasan ito sa oras. Lumabas na ginamit lang ni Kelvin ang mahika upang dagdagan ang kanyang bilis at lihim na nasipsip ang kasanayan ni Morabi. Iyon ang bagong kakayahan na nilikha mula sa piraso ng armor ni Victor na binanggit ni Kelvin kanina. May kakayahan itong kopyahin ang maksimum na 2 kasanayan, ngunit sa bawat pagkopya, ang bagong kasanayan ay papalit sa naunang nakopya. Lubos na nasiyahan si Kelvin dahil nakopya niya ang parallel thinking skill ni Mazabi. Biglang nagtanong si Zedric kung ano ang kinopya ni Kelvin mula kay Shira, ngunit tumanggi itong sabihin. Nang makita ito, agad na sumugod si Tora upang makipaglaban kay Kelvin upang mabigyan ng pagkakataon ang sister team na maibalik si Morabi. Mahalaga, gusto rin ni Tora subukan ang lakas ng kalaban dahil ang dami lang ng tao ay hindi garantiya na matatalo si Kelvin. At muli, sobrang tiwala si Tora na mas bihasa ang kanyang swordsmanship kaysa kay Kelvin, kahit na tinutukso siya bilang half-baked swordsman. Patuloy na lumalapit si Tora kay Kelvin upang hindi niya magamit ang mahika. Gayunpaman, nagawa pa rin ni Kelvin na harangin ang lahat ng sword moves ni Tora gamit ang kanyang mga kamay na ikinagulat ng lahat. Nang makita ito, agad na napagtanto ni Zedric na hiniram ni Kelvin ang class martial arts skill ni Shira. Kaya siya ay mas pabaya kaysa maingat. Nang makita si Tora sa kahirapan, agad na sumugod si Asuna upang tumulong. Upang maiwasan ang galaw ni Asuna, mabilis na ginamit ni Kelvin ang pinakamakapangyarihang earth magic na lumikha ng Ataman Fortress. Ngunit hindi ito naging hadlang kay Asuna dahil kailangan lang niyang isagawa ang Iron Cutting Fist upang hatiin ito sa 2. Nagulat si Kelvin nang mag-ambush kay Asuna, ngunit nagawa ni Tora na iligtas siya mula sa malinaw na pagkatalo.
Nang makita si Tora na nasugatan, dumating si Nana upang tulungan siyang gumaling, ngunit tumanggi siya. Sinabi ni Tora na may misyon siyang iligtas at dalhin ang kapayapaan sa mundo, kaya personal niyang haharapin si Kelvin. Pagkatapos niyang sabihin iyon, agad siyang sinampal ni Asuna dahil ang binata ay laging puno ng pananabik sa katarungan at hindi iniisip ang sarili. Biglang naalala ni Asuna na sa isang magandang araw, ang grupo ay hindi inaasahang nasumo ng Diyosa sa lugar na ito upang maging mga bayani. Labing abala si Asuna, ngunit dahil nandyan ang lahat sa kanyang tabi, sinikap niyang gawin ang lahat. Gayunpaman, palaging dala ni Tora ang bigat ng pakikipaglaban para sa lahat, na hindi nila matanggap. Bagaman si Tora ang haligi ng grupo, kung hindi magtutulungan ang lahat, hindi nila kailanman matatalo ang Demon Lord. Matapos ang mind-opening technique ni Asuna, napagtanto rin ng binata na siya ay naging masyadong pabigla-bigla at nakipag-ugnayan sa grupo upang labanan si Kelvin. Pagbalik nila sa laban, nabulag agad nila si Kelvin gamit ang Light Spirit. Pagkatapos, ginamit ni Nana ang Ice Spirit upang pigilan si Kelvin at magamit ni Morabi ang teknik na kahalintulad ng Super Gravity laban sa kanya. Sa harap ng delikadong sitwasyon na ito, hindi makapagpigil si Nina. Ngunit sumabog si Kelvin sa lupa at sa isang iglap ay nabaligtad ang sitwasyon. Kung wala ang shield ng Light Spirit ni Tora at ang speed support ng Wind Spirit, mapanganib na ang kanilang buhay. Pagkatapos noon, ginamit ni Kelvin ang White Magic upang maibalik ang kanyang paningin at mahalaga, wala siyang kahit isang sugat. Pinuri ni Kelvin ang kamakailang koordinasyon bilang kahanga-hanga dahil ito'y nakapagpabahala sa kanya ng kaunti. Sa pagkabigla ng lahat, palalo niyang sinabi ni Kelvin na hindi niya kailanman hahayaan matapos ang laro gamit lang ang kanyang sariling magic. Pinayuhan din ng binata si Nana at Morabi na gumamit ng mas maraming attack magic pagkatapos maglabas ng obstructive magic. Kailangang makipag-coordinate ni Asuna sa Dern B189 sa kanyang mga atake dahil palaging direktang umatake si Asuna. Nagtaka si Kelvin kung kailan gagamitin ni Tora ang dual swords, kaya agad na inilabas ng binata ang kanyang sacred sword upang makipaglaban, na labis ikinatuwa ni Kelvin. Bagaman nanganganib si Tora sa kanyang unang atake, hindi nagpahuli ang kanyang mga kakampi at sunod-sunod nilang inilabas ang lahat ng kanilang lakas. Isinagawa ni Nana ang Freezing Divine Temple, na pumigil kay Kelvin sa paggalaw o paggamit ng support magic. Nagpasya si Mizabi na alisin ang kanyang sama ng loob laban kay Kelvin, kaya tinawag niya ang Undead Corpses. Nakita ito, tinukso ni Shira si Kelvin, tinatanong kung kailangan niya ng tulong. Ngunit sa antas na ito, kaya pa rin niyang harapin ang lahat. Pagkatapos, inilunsad ni Mirabi ang Annihilation Spear, na nagpilit kay Kelvin na gamitin ang Adam at Guardian upang tulungan pigilan ang pinsala. Inutusan ni Kelvin ang mga golem na humawak sa hero group ng 30 segundo upang makapag-focus siya sa paglikha ng bagong magic. Karaniwan, nangangailangan ito ng isang tiyak na iconic structure upang makalikha ng magic. At isang spell structure ang kinakailangan upang ma-activate ito sa mahabang panahon. Ngunit gamit ang parallel thinking na kinopya mula kay Jabay, kaya niya itong gawin ng sobrang bilis. Nakita ito, agad na pinutol ni Asuna ang isang golem. Ngunit natapos na ni Kelvin ang bagong structure, at winasak ang Freezing Divine Temple ni Nana. Hindi makapaniwala si Nana kung paano alam ni Kelvin na in-neutralize ito, kaya ipinaliwanag niya na lahat ay na-analyze gamit ang appraisal eye. Habang casual na ipinaliwanag ni Nana ang magic, alam na ni Kelvin ang sagot. Sa kanyang panig, sinipsip ni Asuna ang payo ni Kelvin at inapply ito sa kanyang atake. Ngunit masyado pa rin ang kanyang bilis, kaya natalo siya kay Kelvin. Maging ang suntok ng Undead Corpse na kinokontrol ni Morabi ay napakalakas. Sa kasamaang palad, kumpara sa suntok ni Shira, hindi pa rin ito kasing lakas. Ngayon, lumipat si Nana sa paggamit ng Crystallized Ice Shields na tuwirang itinutok kay Kelvin. Ngunit siya ay naseal ng Glory Sanctuary ng binata at na-knockout ng multi-layered shockwave. Lahat ng kakampi ng hero group ay natalo kay Kelvin, na ikinagalit ng labis ni Tora. Pabayang umatake ang binata kay Kelvin at tinanong siya kung maaari niyang gamitin ang kapangyarihang iyon para sa kapakinabangan ng mundong ito. Kaya tinapos ni Kelvin si Tora at pinaalalahanan siyang huwag ipataw ang ideal ng hero sa iba, bagkus gawin ang lahat para palakasin ang sarili. Pagkabalik ng malay, muling umatake si Tora kay Kelvin, ngunit nang makita niya si Clodo, naunawaan niyang siya ang adventurer na nagligtas sa lahat. Nagsisi ang binata sa maling akala, at ipinakita ni Shira na ang lahat ay isang sabuatan na ginawa ni Kelvin. Naunawaan ni Tora ang dahilan kung bakit ginawa ito ni Kelvin, para sa ikabubuti ng grupo. Kaya siya ay lumuhod at umamin ng pagkatalo. Kaya't inatas ni Kelvin sa hero group ang parusa, na kailangang maglakad ng walang damit sa dibdib sa liwanag ng araw, na ikinagulat ng lahat. Pagkatapos nito, inihatid ng Adventurers Guild ang mga biktimang nakidnap pabalik sa kanilang mga tahanan, at ang grupo ng Black Wind ay kakasuhan at paparusahan ng naayon sa kanilang mga krimen.
Matapos ang lahat, hindi nakalimot si Kelvin pasalamatan si Michu at ipagpatuloy ang kalahating natapos na paglalakbay na sinasabing ito ay turismo. Ngunit sa katotohanan, naging isang hindi kusang loob na amo si Kelvin na nagtuturo sa Hero Group para sa pagsasanay. Walang magawa si Tora laban sa mga tentacle ng halimaw, kaya't kinailangan ni Asuna na dumiretso upang tumulong. Ngunit lumambot lang ang katawan nito, kaya imposible silang makapaghiwa. Higit pa rito, naglabas din ang pugitan ng mga atake ng kuryente, kaya inutusan ni Kelvin si Nanana at Murabi na mag-concentrate ng todo. Kung hindi makalayo ang frontline sa oras, dapat nilang i-freeze ang tubig para lumikha ng distansya. Tinanong ni Shira kung bakit sinasanay ni Kelvin ang mga ito, at sinabi niya na sila ang mga pinili ni Melfina, at kapwa niya rin kababayan. Ngunit inisip ni Shira na tinutulungan lang ni Kelvin silang mag-level up para sa isang rematch. Natagpuan ng binata ang ideya na yon na maganda at nagpasya siyang ipatupad ito kapag naging mas mature na ang Hero Group. Sa wakas, nagawa nilang talunin ang halimaw, kaya tinawag ni Nina ang lahat para magtanghalian. Habang kumakain, patuloy na nagtuturo si Shira tungkol sa Steel Punch, ngunit hindi maintindihan ni Tora at Asuna. Biglang nabanggit ni Asuna ang impluensya ng Demon Lord na nagpapalakas sa mga dungeon monsters. Sinabi ni Tora na nabanggit ito ng paryesa nang sila ay dalhin dito. Tinanong ni Kelvin kung nahirapan ba silang labanan ang pugita. Ano ang mangyayari kapag nakatagpo sila ng S-Class dungeon boss? Sinabi ni Tora na sa puntong ito, makakatakas na lang sila, nang biglang dinala ng battle-hungry na si Shira ang dungeon boss mismo dito. Sinabi ni Kelvin na kung tatakbo sila, malalagay sa panganib ang mga residente sa paligid o ang mga kakampi. Kaya't nangako si Tora na hindi maglalaban ng padalos-dalos, ngunit mag-iisip ng paraan para makabawi at matulungan ang grupo na manalo. Kinilala ni Kelvin na ang Hero Group ay lumago mula sa simula at sinabi sa kanila na laging panatilihin ang espiritong iyon. Dahil ilang araw na ang lumipas mula nang umalis ang barko, kailangan nang umalis ng Hero Group bago maging huli. Binigyan din ni Kelvin ang buong grupo ng mga safety charms bilang pamamaalam na labis ikinatuwa ni Tora. Nangako siya na sa susunod nilang pagkikita, tiyak na mas malakas na ang grupo kaysa ngayon. Alam ni Kelvin na sa kabila ng dagat ay ang Dara Empire na sumira sa tahanan ni Zedric. Hindi tiyak ni Kelvin kung mananalo sila kung makikipagdigma sa Dara ngayon. Ibinahagi ni Zedric na mula nang maglakbay kasama si Kelvin, naging napakalakas niya na ang imposibleng pangarap noon ay malapit nang matupad. Sinabi ni Kelvin na gagawin nila yon nang magkasama pagkatapos nilang labanan ang malalakas na kalaban dito. Sinabi ni Nina na napakabait ni Kelvin dahil ang mga kwintas na ibinigay niya sa grupo ni Tora ay may mga epekto na nagpapataas ng stats at may mga lihim na epekto. Agad na nagbiro si Kelvin, sinasabing mas mabuti kung hindi nila ito gagamitin. Biglang dumating si Shira na tumatakbo upang ipaalam na tinawag si Kelvin ni Mitsu dahil may nais siyang makita. Binanggit ni Kelvin na ang orihinal nilang layunin sa pagdating dito ay hanapin ang bigas at dumating na ang sandaling iyon. Pagdating nila, namangha si Kelvin sa kastilyo sa harap na may istilong Hapons. Narinig ni Zedric na ang unang hari ng Torazen ay nagmula sa ibang mundo tulad ng mga bayani, kaya marahil ang kakaibang disenyo ng kastilyo ay dala niya. Hindi alam din nila kung ang hari ay isinumo ng paryesa o dumating sa ibang paraan na hindi nila alam. Pagpasok nila, agad na napansin ni Kelvin ang mga tatami sa ilalim, kaya inalis niya ang kanyang sapatos sa labas. Nagkaroon ito ng magandang impresyon sa hari, at hinusgahan niya si Kelvin bilang isang taong may malawak na kaalaman. Pagkatapos ng pagbati, nalaman ni Kelvin na ang pangalan ng hari ay Sabaki, at siya rin ang unang tao na may apelyido na nakilala niya. Medyo nagulat ang binata dahil si Shira, na karaniwang palabiro, ay ngayon napakaseryoso. Hindi rin gusto ni Sabaki ang mahigpit na seremonya, kaya pinayagan niya ang grupo na itaas ang kanilang mga ulo at makipag-usap. Dahil lahat ay may malaking ambag, kailangan ni Sabaki na ipagdiwang ito sa buong bansa. Ngunit binabantayan pa rin sila ng Taurizan, kaya hindi nila maaaring i-anunsyo ang balita sa sensitibong oras na yon. Kaya pinayagan ni Sabaki ang grupo na humiling ng kahit ano, at humiling si Kelvin ng karapatang bumili ng butil sa bansang tubig. Sinabi ni Sabaki na mayroon si Kelvin ng karapatang pumili ng mas mahalagang bagay, ngunit tumanggi siya dahil ang pagkain ang kanilang katotohanan. Nakita ni Sabaki na kawili-wili si Kelvin, hindi tulad ng ganid na bayani ng Taurizan. Sinabi ni Sabaki kay Kelvin na hindi lamang siya may karapatang bumili, kundi maaari rin niyang bilhin ng walang limitasyon. Kung maubos, magpadala lang ng liham, at ipapadala ni Sabaki lahat ng libre kay Kelvin. Bukod dito, nag-organisa rin si Tsubaki ng isang maliit na salo-salo para sa lahat upang kumain at uminom ng todo. Sa lahat ng masasarap na pagkain sa harap niya, ang pinakapaligaya kay Kelvin ay ang mainit na mangkok ng puting kanin. Abala ang grupo ni Nina sa pagtangkilik ng mga pagkaing Hapons, habang ang dalawang lasing, sina Zedric at Shira, ay nagkakumpetensya sa pag-inom. Pagkatapos kumain, humingi si Nina sa mga nakatatanda ng mga resip ng lutuing Hapons, na labis ikinatuwa ni Kelvin.
dahil tinanggap ang paanyaya ni Tsubaki, nanatili ang grupo dito ng ilang araw pa. Patuloy na si Nina ang nagdala ng tanghalian kay Kelvin, at naging bihasa siya sa pagluluto ng mga kamangha-manghang pagkain hapons. Kahit si Tsubaki ay hindi nakatiis sa mahikang kamay ni Nina at araw-araw siyang dumidieta kasama si Kelvin. Ginamit pa nga ng Reyna ang kanyang pambabaeng alindog upang akitin si Kelvin na manatili at maglingkod sa Tazachi para mananatili siya dito magpakailanman. Ngunit mahinahong tumanggi si Kelvin dahil kamakailan ay maraming halimaw ang lumilitaw sa paligid ng Pazu. Dahil dito, nagbago si Tsubaki at inanyayahan ang binata na maging taong nasa kanyang tabi araw at gabi. Ngunit nanatili pa rin siyang may distansya at muli niyang kailangang maging bastos kay Sabaki. Gayunpaman, sa tuwing magbabago ang isip ni Kelvin, palaging handang tanggapin siya ng Reyna. Binigyan pa nga siya ni Sabaki ng espesyal na pahintulot na gamitin ang instant teleportation gate para makabalik sa Pazu. Ninais ni Nina na sana ay magamit din ito ng grupo ni Tora papunta sa kanlurang kontinente. Ngunit ang teleportation ay nangangailangan ng napakalaking halaga ng mahika at pahintulot mula sa mga tagapamahala sa magkabilang panig, kaya hindi lahat ay maaaring gumamit nito. Sa simula, inakala ni Kelvin na hindi sila pinapayagan ng Pazu, ngunit ipinaliwanag sa kanya ni Sabaki na sa kanilang adventure cards ay may nakastamp na prohibition seal mula kay Guildmaster Ryo. Pagkadinig ni Kelvin sa pangalang iyon, mas mapait pa ito kaysa sa pagkain ng sili dahil muling naloko siya ng matandang iyon. Nang mabuksan ang gate, panahon na para sa lahat na magpaalam at bumalik sa minamahal na Pazu. Dahil sa chismis ni Anja, nalaman ni Mrs. Karya na nakuha ni Kelvin ang atensyon ng Reyna, ngunit sinabi ni Kelvin na nais niya lamang maging isang malayang adventurer. Dahil kakabalik pa lamang nila mula sa mahabang paglalakbay, binigyan ni Kelvin ang lahat ng isang araw na pahinga. Plano ng binata na lumabas sandali, kaya naisip ng landlady na bibili muli si Kelvin ng isa pang alipin. Ngunit ang pinakanais talagang bilhin ni Kelvin ay isang bahay. Sa isang iglap, agad niyang binili ang isang kastilyo bilang base at pinayagan ang lahat na pumili ng kanilang mga kwarto ayon sa gusto. Habang si Shira ay naghahanap ng kwarto, si Nina ay umaasa lamang na malapit sa kwarto ni Kelvin, sinasabing tatanggapin niya kahit saan na maliit. Si Cedric naman ay sabik na tiningnan ang storage area upang gawing training place gaya ng nabanggit ni Kelvin. Para kay Clodo, nais nitong manatili sa labas, kaya ang hardin ang magiging base nito. Ang unang lugar na binisita ni Kelvin ay ang bathtub, at ito rin ang pangunahing dahilan kung bakit niya binili ang bahay. Dagdag pa rito, pinayagan din ni Kelvin si Najuka at ang kanyang ina na magtrabaho bilang mga katulong dahil nag-apply na sila noon. Noong gabing iyon, sobrang komportable si Kelvin habang nakalublob sa bathtub na matagal na niyang pinapangarap. Bagaman nakahiga sa ganitong marangyang lugar, hindi sinasadyang naalala ni Kelvin ang kama sa lumang inn. Papunta na sana siya sa pagtulog nang mapansin niyang bumalik si Melfina, kaya hindi siya nakatiis at agad siyang sinumon. Tunay nga, sa sandaling nakita niya si Melfina, may ilan ang napatingala dahil talagang tipo niya ang babae. Matapos ang ilang buwang paghihintay, sa wakas ay natikman ni Melfina ang kilalang galing sa pagluluto ni Nina. Pagkatapos kumain, agad inakusahan ni Melfina si Kelvin dahil sa paglilipat ng bahay ng walang abiso na nagpapahirap sa kanya na hanapin siya. Tinanong ni Cedric kung sino ang magandang babae, kaya ipinakilala ni Melfina ang kanyang pagkakakilanlan sa lahat. Sa simula, natakot si Melfina na baka hindi siya magustuhan ni Shira dahil sa usapin kay Demon Lord Gustav. Ngunit hindi niya sinisi si Melfina dahil ang mga bayani noon ay hindi siya sinumon. Patuloy namang iniisip ni Cedric na nagre-recruit si Kelvin ng bagong mga kasintahan para sa kanyang harem. Dagdag pang pampaapoy ni Melfina sa sitwasyon nang ideklara niya sa lahat na siya ang pangunahing asawa. Nakita ni Nina si Kelvin na parang nasusakal at agad niya itong inalagaan, na lalo pang naging malabo ang relasyon nila. Dahil si Melfina ay pangalan ng kilalang diyosa, mula ngayon tatawagin siyang Mel ng lahat. Dahil matagumpay na naisumo ni Kelvin si Mel, binigyan siya nito ng isang gantimpala. Ang biyaya ng Diyos ng muling pagsilang. Ito ay magpoprotekta kay Kelvin mula sa nakamamatay na sugat isang beses sa isang buwan. Nang marinig ito, agad na gustong ibuhos ni Shira ang lahat ng kanyang lakas sa pakikipaglaban kay Kelvin sa mga sesyon ng pagsasanay, na labis siyang natakot. Ipinahayag ni Mel na bukod dito, mayroon pa itong isa pang kakayahan, ang pagsumon ng mga bayani. Kinabukasan, nagpasya sina Mel at Shira na labanan ang isa't isa sa isang labis na matinding duel. Habang naglalaban ang dalawa, nag-aalala si Kelvin kung nakarating na ba ang hero group sa kanlurang kontinente. Sa puntong ito, nagamit na ni Shira ang demonyong kapangyarihan ni Victor, kaya sumagot si Mel gamit ang kapangyarihang angheliko. Napakamatindi ng labanan, at ang resulta ay pantay ang lakas ng dalawa. Tinanong ni Cedric kung bakit kailangang magharap ang dalawa, at natutunan niyang naglalaban sila para sa karapatang matulog kasama si Kelvin. Gusto ring matulog kay Master ni Juka, ngunit sinabi na huwag magmadali dahil hindi pa siya sapat ang edad.
Pagkatapos ng labanan, pumunta silang dalawa sa bathtub para magbabad at mag-relax. Tinanong ni Nina kung nasaktan ba sila sa kahit saan, ngunit sinabi ni Shira na inasikaso na sila ni Kelvin. Napansin ni Mel na hindi gaanong nakatuon si Kelvin, kaya hinulaan niyang abala ito sa iniwang sinabi niya kanina. Pagkatapos ng lahat, si Kelvin rin ay isang taong nasumon dito, kaya tiyak na may mga iniisip siya na hindi nila maintindihan. Sandali lang, lumapit si Mel kay Kelvin upang tanungin kung ano ang bumabagabag sa kanya, kaya tinanong ng binata kung bakit kailangan ang mga bayani. Ipinaliwanag ni Mel na ang paglitaw ng Demon Lord sa mundo ay isang bagay na hindi maiiwasan. Lahat ng henerasyon ng Demon Lord, walang nakaligtas, ay may kakayahan, lalo na ang Heavenly Demon Break. Ang kakayahan ito ay may epekto ng pagpapalaganap at pagpapalakas ng masamang intensyon hanggang sa pagbabago ng personalidad. Bukod dito, maaari rin itong pawalang bisa ang pinsala ng kalaban, kaya tanging mga bayani na may taglay na pambihirang kapangyarihan lamang ang makakakontrol sa mga katangian ng Demon Lord. Kung ganoon, kaya rin naman ni Kelvin ang gawin yon nang hindi na kailangan pang magsumon ng mga bayani. Sinabi ni Mel na totoo iyon, ngunit lahat ng bagay ay may mga eksepsyon. Dahil walang alaala si Kelvin, mas madaling nakisama siya sa mundong ito kumpara sa iba. Ngunit ang grupo ni Tora ay iba, dahil hindi lamang sila dinala dito kundi kailangan ding pasanin ang responsibilidad bilang mga bayani. Nang makita ni Kelvin na nag-aatubili pa rin, ipinaliwanag ni Mel na ang teleportation summoning ay nangangahulugang pagdadala ng mga buhay na tao dito. Samantalang ang pagsumon ng mga kaluluwa ng Yumao at muling pagbabalangkas ng kanilang katawan ay tinatawag na reincarnation summoning. Gayunpaman, ang paraang ito ay nangangailangan ng napakaraming mana, kaya hindi ito angkop sa pagsumon ng maraming tao. Dahil dito, karaniwang ginagamit ang paraang ito para magsumon ng mga taong may mataas na kakayahan tulad ni Kelvin. Mahalaga, maaari niyang piliin ang mga pribilehiyo at kasanayan dahil ang pagbabalangkas ng katawan ay may kakayahan ding baguhin ang edad at anyo. Pinawi ni Mel ang alinlangan ni Kelvin sa pamamagitan ng pagsasabi na siya pa rin ay kapareho ng dati dahil ang mga pagbabago ay mangangailangan ng maraming skill points. Ang pagpili ng kaluluwa para sa reincarnation ay random. Kaya hinihikayat ni Mel si Kelvin na pag-isipang mabuti. Noong gabing iyon, nagpasya si Kelvin na isagawa ang reincarnation summoning dahil nais niyang palakasin ang kakayahan ng grupo upang tuparin ang kanyang pangako kay Cedric. Higit pa rito, ito rin ay isang paghahanda kung sakaling hindi mapigilan ng hero group ang Demon Lord. Kaya inutusan niya si Juka at ang kanyang ina na maging maingat dahil ang master ay magsasagawa ng espesyal na summoning. Plano ni Kelvin na hayaan ang taong may reincarnate na mamuhay ayon sa kanilang nais, at pumayag rin si Mel dito. Una, kailangan munang i-dismiss ni Kelvin ang summoning at pagkatapos ay magdagdag ng gamot upang maibalik ang mana sa pinakamataas. Pagkatapos noon, gagamitin ni Mel ang blessing privilege upang isagawa ang reincarnation summoning. Samantala, si Kelvin ang magiging responsable sa pagdedesisyon ng dami ng magic power at bilang ng mga taong isusumon. Nagpasya ang binata na iwan ang isang mana at ituon ang lahat ng natitirang lakas sa isang tao dahil mas mahalaga ang kalidad kaysa dami. Agad na sinimulan ni Kelvin ang reincarnation. Ngunit matapos ang tila walang katapusang paghihintay, hindi pa rin lumitaw ang kabilang partido. Hinulaan ni Mel na nag-iisip pa ang tao tungkol sa pagpili ng mga kasanayan, kaya kakailanganin pa ng kaunting oras. Biglang bumungad ang kulog at sa wakas lumitaw ang pinaka-inaasahang karakter. Ipinakilala ni Kelvin ang kanyang sarili bilang isang adventurer na labis na ikinatuwa ng kabilang partido. Ang babae ay nagngangalang Rio, nakapareho rin ng pangalan ng iba na ikinapagod ni Kelvin. Sinabi ni Rio na narinig niya si Kelvin mula sa anghel. At hindi pa rin siya makapaniwala na siya ay na-reincarnate. Sinabi ni Kelvin na siya mismo ang nagsumon kay Rio dito, na labis na ikinagalak ng babae kaya siya ay niyakap at itinapon ang sarili sa kanyang mga bisig. Dahil sa pagkawala ng enerhiya mula sa reincarnation, nahimatay si Rio na ikinagulat ni Kelvin dahil hindi niya akalain na ang batang ito ay isang hero. Sinabi ni Mel kay Kelvin na naubos niya ang lahat ng mana, kaya napakabuti ng summoning na ito at iyon ang dahilan kung bakit pansamantalang nahimatay rin siya kasama ni Rio. Hating gabi, biglang nagising si Rio at naalala ang mga nangyari bago siya dumating dito. Lubos na nagalak si Rio dahil maaari na siyang malayang lumakad at masilayan ang kalangitan na puno ng mga bituin na kamangha-mangha. Biglang lumitaw si Kelvin na nagpakita na siya rin ay maswerte na may reincarnate tulad ni Rio. Gayunpaman, hindi naaalala ng binata ang anuman dahil ipinagpalit niya ang kanyang mga alaala upang mapahusay ang kanyang mga kasanayan. Ipinagpatuloy ni Kelvin ang paglalarawan ng kanyang pakiramdam ng pagkaligaw nang una siyang dumating dito. Ngunit nakatagpo siya ng mga mahalagang kasamahan at nakipaglaban kasama nila sa bawat laban. Sa pamamagitan ng mga salita, bahagya rin niyang ipinagmamalaki na siya ang kauna-unahang A-class adventurer sa Pazu. Inisip ni Kelvin na baka hindi gusto ni Rio ang lugar na ito, ngunit nakakagulat, ito pala ang pangarap ng babae tuwing gabi.
Mula pagkabata, seryosong may sakit si Ryo, kaya hindi siya makalabas, kahit papunta sa paaralan upang makipagkita sa mga kaibigan. Dahil dito, tanging sa bintana o sa mga pahina ng libro niya lamang nasisilayan ang mundo. Dati, naramdaman ni Ryo na walang kabuluhan ang kanyang buhay, ngunit dahil kay Kelvin, nagkaroon siya ng pagkakataon na muling mabuhay. Dahil dito, labis ang pasasalamat ng babae kay Kelvin at nais niyang maging kanyang kasamahan. Sa lugar na ito, napakabihira ng mga taong may itim na buhok, kaya magpapanggap siya bilang kalahating kapatid na babae ni Kelvin. Bilang dating nag-iisang anak, labis ang tuwa ng babae sa pagkakaroon ng isang nakatatandang kapatid. Agad na naisip ni Ryo ang napakaraming palayaw at napagpasyahan siyang tawagin siyang Brother Ken para sa pagiging malapit. Gayunpaman, nagbabahagi si Ryo ng pangalan sa isang tiyak na nakakainis na matandang lalaki, kaya gusto ni Kelvin na palitan ng babae ang pangalan niya. Kaya sinabi niya kay Kelvin na tawagin siyang Ryon, kahit na hindi ito gaanong naiiba sa dati niyang pangalan. Ang katotohanan, dati, madalas na iniisip ni Ryon ang kanyang sarili na nagiging isang karakter sa mga kwento gamit ang pangalang iyon. Kaya kahit walang magawa si Kelvin, pumayag siya at tinanggap si Ryon sa mundong pantasya na ito. Noong gabing iyon, habang natutulog si Kelvin, napansin niyang nakahiga si Shira sa tabi niya dahil noong hapunan, sinabi nilang magpapalitan sa pagtulog kasama siya. Hindi inaasahan, sumakop rin si Mel sa ginhawa ni Kelvin at patuloy siyang nagsalita sa kanyang panaginip. Bukod pa rito, natutulog ng mahimbing si Ryon habang si Kelvin ay kailangang manatiling gising kasama ang tatlong ito. Kinabukasan, lahat ay pumunta sa Shadow Death Forest upang manghuli ng mga halimaw na labis ikinatuwa ni Ryon. Dinala rin ni Kelvin sina Ellie at ang kanyang anak doon dahil gusto niyang mapataas ang kanilang antas ng sapat. Bagamat na italaga na ang proteksyon ng villa sa mga golem, kailangan pa rin niyang maghanda para sa mga hindi tiyak na pagkakataon. Nag-alala si Juko dahil hindi pa siya nakipaglaban sa mga halimaw dati, kaya tiniyak siya ni Kelvin na sa pagkakataong ito, kailangan lamang nilang maupo sa pasukan ng Dungsyon. Gagamitin ni Kelvin ang kasanayan sa pagbabahagi ng karanasan upang ipamahagi ang mga puntos sa mga kasapi. Sa madaling salita, kung mas marami silang mapatay na halimaw, mas mabilis maabot ng lahat ang antas kung saan maaari na silang makipaglaban ng magkakasama. Kaya inimbitahan ni Shira sina Zedric at Clodo na makipagpaligsahan kung sino ang makakapatay ng mas maraming halimaw. Matapos nilang maglakad ng ilang sandali, umangat ang antas ng lahat sa kamanghamanghang sukatan. Biglang naisip ni Nina ang isang anino ng lobo na papalapit. Sinabihan siya ni Kelvin na huwag munang magpaputok dahil alam niyang gusto ni Ryon ang mga aso at nais niyang pakainin ito. Nang lumitaw ang anino ng lobo, agad ginamit ni Kelvin ang supergravity upang pigilan itong gumalaw at saka nagpatupad ng kontrata. Mula sa isang mabangis na lobo, mabilis itong naging alagang hayop ng mga bata nang hindi napapansin ng sinuman. Ilang sandali lang, ipinaalam ni Nina kay Kelvin na paparating na rin ang grupo ni Uncle Yusudo. Sinabi ni Kelvin na nag-enjoy lamang ang grupo sa isang picnic at tinanong kung ano ang ginagawa ni Yusudo dito. Dahil bagong promote lamang ang grupo ng Uncle sa B-Class, kailangan nilang patayin ang kinakailangang bilang ng mga halimaw sa gubat ayon sa regulasyon. Nakita ni Yusudo na kakaiba na lahat ng kasama ni Kelvin ay magagandang babae. Ipinaliwanag ni Kelvin na sina Ellie at ang kanyang anak ay mga tagapaglingkod sa villa, hindi talaga mga adventurer. Nakita nila sina Mel at Ryon at nawala ng pag-asa ang mga lalaki dahil talagang pinagpala si Kelvin. Samantalang napapalibutan lamang sila ng mga lalaki. Hindi nagtagal, bumalik ang grupo ni Shira at sinabi na kakakita lamang nila ng dumadaan na grupo ni Yusudo. Sinabi ni Ryon sa lahat na pumunta sila rito upang manghuli ng mga halimaw na biglang ikinabahala ni Shira. Gamit ang kanyang mata ng agila, sinuri ni Nina ang paligid at natuklasan na wala nang natitirang halimaw sa gubat. Kaya kinailangan ni Kelvin na humingi ng paumanhin kay Yusudo. Ngunit hindi lamang siya pinagbintangan, bagkus pinuri niya ang grupo ni Kelvin dahil sa kanilang lakas na lampas sa karaniwan at sobrang angkop para sa pagsusulit ng promosyon sa S-Class. Habang nililinis ang kanyang alaga, patuloy na nagrereklamo si Kelvin tungkol kay matandang Ryo na hindi nagpabatid sa kanya tungkol dito. Bagamat ito ay isang espesyal na pagsusulit, kumpiyansa si Ryon na madaling makakapasok si Kelvin. Tungkol naman sa Shadow Wolf, binigyan na ito ni Ryon ng bagong pangalan, Alex. Pagkatapos maligo, inutusan ni Kelvin si Alex na makisama kay Ryon dahil mula ngayon, magiging kasamahan sila. Kasabay nito, kaya rin ang babae makipag-usap kay Alex dahil sa kanyang kakayahang pagkakaibigan. Pagkatapos noon, nagpatuloy si Ryon sa pagsasanay ng espadas kasama si Zedric, at sa kanyang libreng oras, pumupunta siya sa pangingisda kasama si Shira at sumasali sa mga handaan kasama ang lahat. Lumipas ang panahon at lalong tumibay ang pagkakaibigan ng babae at ni Alex, kahit na sa pagtulog, hindi sila mapaghihiwalay na ikinagiliw ni na Kelvin at Mel sa sobrang kakatwa ng dalawa. Gabing iyon, habang naghahanda si Kelvin para sa pagpapatrolya, nakita niya sina Shira at Ryon na naghihintay rin sa kanya.
Lumabas na natuklasan nilang may mga kahina-hinalang tao na kumikilos ng palihim sa paligid ng villa, kaya ginigising nila si Rion. Pinayagan ni Kelvin sina Nina at Mel na matulog, at maingat na inutusan ni Shira si Zedric na bantayan sina Ellie at Juka. Dahil sa mata ng agila ni Nina, alam ni Kelvin na ang mga ito ay nasa antas 20 lamang, at ang pinakamataas ay antas 26, kaya't nagpa siya si Kelvin na ipadala si Rion upang harapin sila, para mailabas ang kanyang lakas at masuri ang resulta ng kanyang pagsasanay. Ninais ni Kelvin na supilin ni Rion ang mga lumabag sa bakod, kaya't aalisin niya ang mga golem sa pangunahing tarangkahan. Matibay ding tinanggap ni Rion ang kahilingan na ikinagalak ni Kelvin sa kanyang munting kapatid. Pagkatapos noon, iniwan niya ang isang kopya ni Clodo upang samahan si Rion at suportahan ang babae. Bukod dito, ipinahiram din niya kay Rion ang network ng mga tauhan at isang labis na pinalakas na espada. Sa lahat ng paghahandang ito, nagtitiwala si Kelvin na magtatagumpay si Rion sa kanyang unang labanan. Nang mahuli si Christophe, natutunan nila na may kooperatibong ugnayan si Kelvin sa Hero Group sa Dezimisu. Kaya't nais nilang mawala siya ngayong gabi bago maging hadlang sa turismo. Simula nang dumating dito, palaging minahal at tinulungan si Rion ng lahat, kaya talagang nais niyang maging lakas ng grupo. Habang nakikipaglaban si Rion, maingat na pinagmamasdan ni Shira at Kelvin ang babae mula sa malayo. Bagamat limitado pa ang kasanayan ni Rion sa espada, tiyak na mamamahala siya sa S-class na espada sa hinaharap. Sa ganitong bilis, walang sinuman ang makakalapit sa villa na ikinabahala ni Shira dahil hindi siya nakakapagsanay. Hindi naglaon, naayos na ni Rion ang lahat ng kaaway, kaya't inutusan ni Kelvin si Clodo na linisin upang maipasa sila sa Adventurers Guild. Samantala, ang leader ay personal niyang haharapin. Kaya iiwan niya si Rion at Alex sa pangangalaga ni Shira. Sa kabilang banda, ang lalaking nakasuot ng itim, nang makita niyang hindi bumalik ang kanyang mga kasama, ay nagpa siya ng umatras. Hindi inaasahan, lumitaw si Kelvin sa likuran niya, kaya naunawaan niyang siya ang taong humarap at nagwagi laban kay Kristoff. Samantala, nag-organisa ang Torrezin ng isang roundtable conference tungkol sa issue ni Kristoff. Ang ideya ng pagdukot sa mga alipin ay kay Kisten, ngunit napakalinlang nito, inilipat ang lahat ng sisi sa walang silbi at walang kakayahang adventurer group. Dahil sa insidenteng ito, nagkaisa ang tatlong bansa ng Guan, Jazaji, at Dezimisu, kaya't si General Baristan ay kinailangang managot. Sa gitna ng tensyon sa pagitan nila, nagsalita si Socha, pinapayuhan silang huminto. Bagamat ipinahayag ni Emperador Riel na ang insidente ni Kristoff ay walang kinalaman sa turismo, hindi pa rin maganda ang sitwasyon. Isang maliit na kapabayaan ngayon ay maaaring magdulot ng digmaan sa tatlong bansa. Nais ni Kistan na agad maglunsad ng digmaan dahil naniniwala siyang kahit magkaisa ang tatlong bansa, hindi nila kayang talunin sila. Sinabi ni Ocha na ang pag-isahin ang kontinente ay ang kanilang dakilang layunin, ngunit ngayon ay hindi pa ang tamang panahon para gawin iyon. Sang-ayon din si Azat sa pakikipagdigma dahil nakipaglaban na siya sa Guan ng ilang beses at alam niyang hindi elite ang kanilang mga sundalo. Bukod dito, ang Dragon Knight Brigade ni Azat ay may lihim na sandata, kaya nais niyang subukan ang kapangyarihang iyon. Hindi rin sang-ayon si Dawin, kaya naging pantay ang bilang ng boto sa magkabilang panig. Dahil dito, iminungkahi ni Siton na tawagin si General Curly upang lumahok sa pagboto. Kaya't si Daba ang kailangang pumunta upang tawagin si Curly doon. Ngunit talagang ayaw ng binata sa taong iyon. Ipinahayag ni Daba na inutusan lang ng hari si Curly na dumalo sa roundtable conference, ipinakita ang kanyang pagkasuklam, ngunit ang utos ng hari ay hindi maaaring labagin, kaya wala siyang magawa kundi pumayag. Ngunit bago umalis, hiniling ni Curly kay Daba na husgahan kung siya ay gwapo o hindi. Samantala, ang grupo ni Kelvin ay tumatawid sa Seal Forest upang marating ang Elf Village sa Western Gaon. Dahil si Nina ay half-elf, pagdating niya agad, naramdaman niya na pamilyar ang lugar na ito. Nakita ni Shira na kakaiba ito dahil nakasulat sa mga libro na ang Elf Tribe ay nasa Western Continent, hindi sa Eastern Continent. Ipinaliwanag ni Mel na ilang dekada na ang nakalipas, ang Elf Tribe ay lumipat mula sa Western Forest, at sa kasalukuyan, sila ay nasa ilalim ng proteksyon ni Gon. Noong nakaraan, ipinaalam ni Rion na palaging itinanggi ng Torazen ang anumang koneksyon sa Black Wine. Gayunpaman, palagi silang nagkakaroon ng maliliit na sagupaan sa kalapit na bansa. Hula ni Rio, sa ganitong kalakaran, malaki ang posibilidad na maglunsad ng digmaan ang Torazen, kaya't kailangan talagang mag-ingat ni Kelvin. Kung totoo ang mga pahayag ng mga tao, mataas ang posibilidad na muling maging target si Kelvin. Biglang naalala ng matanda na may ipinadalang komisyon mula sa hari ng Gon kay Kelvin, at iyon ay ang S-Class Promotion Exam. Hinangaan ina Zedric at Rion si Kelvin dahil nakatanggap siya ng direktang abiso mula sa hari ng isang bansa. Alam na isa sa mga kondisyon upang maging S-Class ay makuha ang pagtanggap ng hari mula sa dalawang bansa. Hinala ni Kelvin na kinilala siya ni Sabaki. At sa ilang paraan, narating din ang balita sa tenga ni Haring Leon.
Ikinuwento ni Mel na mula sa edad na 10, nagsimula siya ng pagsasanay upang maging S-class adventurer. Nagtaka si Rion kung bakit hindi niya personal na pinoprotektahan ang Nayon, kundi hiningi pa kay Kelvin. Batay sa mga kamakailang datos, hinala ni Kelvin na kasangkot ang Thorazine sa kabubatang ito, ngunit kahit sino pa yon, hindi natatakot ang binata sa sinuman. Pinayuhan ni Shira si Kelvin na huwag maging mayabang upang hindi siya mabiktima ng panlilinlang. Pagkatapos niyang magsalita, biglang lumipad ang isang palaso patungo sa kanila, hinaharang ang daan ng grupo. Agad na ipinakita ni Kelvin ang ebidensya na siya ay dumating dito sa utos ni Haring Leon. Dahil dito, lumakad si punong bayan Nesat upang humingi ng paumanhin sa kakulangan ng paggalang. Nang makita niya si Nina, labis siyang nagulat na buhay pa ito. Gayunpaman, nagkamali lamang si Nesat at inisip niya ito bilang isang taong kakilala niya noon. Ipinakita ni Kelvin na dati si Nina ay pinahamak ng sumpa ng Fire Dragon King at naging alipin. Kaya't nais niyang sabihin ni Nesat ang tungkol sa taong nagngangalang Ruman dahil maaaring may mga bakas ito tungkol sa pinagmulan ni Nina. 20 taon na ang nakalipas, namumuhay sila ng payapa nang biglang dumating ang hari ng mga dragon upang umatake. Inutusan ng Fire Dragon King ang lahat na isauli ang elf na nakainsulto sa kanya, kung hindi ay sinunog niya ang kabubatang ito hanggang maging abo. Hanggang ngayon, hindi pa rin alam ni Nizat kung bakit labis ang galit ng Fire Dragon King. Noong panahong iyon, ang kanyang puot ay napakatindi na pumatay siya ng higit kalahati ng mga taga-Nayon, at simula noon, nawala ang mga binti ni Nizat. Sa sandaling iyon, si Ruman lamang ang nangahas na harapin ang Fire Dragon King, at nakiusap na ituon ang kanyang galit sa kanya lamang upang iligtas ang iba. Sinabi ng Fire Dragon King kay Ruman na hindi siya ang elf na hinahanap niya. Ngunit kung papayag siyang maging kanyang asawa, pagpapalampasin niya ang insulto. Upang iligtas ang mga taga-Nayon, pumayag si Ruman at dinala siya ng Fire Dragon King. Ngunit makalipas ang ilang taon, natagpuan nila ang katawan ni Ruman sa kaibuturan ng kabubatan. Natakot ang mga tao na muling umatake ang Fire Dragon King, kaya umalis sila sa kanlurang kontinente at napunta rito. Hinulaan ni Shira na maaaring si Nina ang anak ni Rumen at ng Fire Dragon King. Ngunit sinabi ni Mel na ang mga half-elf ay ipinapanganak lamang mula sa tao at elf. Gayunpaman, naniniwala pa rin si Kelvin na si Ruman ang ina ni Nina. Ngunit hindi na mahalaga ang nakaraan ni Nina dahil ngayon ay may mga minamahal na siyang kasama sa koponan. Matapos alalahanin ang mga lumang araw, gusto ni Kelvin na diretsuhin ni Nezat ang punto. Ayon sa atas ni Haring Leon, may mga bagong species ng halimaw na nagdala ng kanilang mga tauhan upang dukutin ang mga elf sa kabubatan. Kaya't kinailangan ng mga taga-Nayon na maglatag ng mga hadlang upang maligaw ang mga masasama. Ngunit natagpuan pa rin ng mga halimaw ang eksaktong lokasyon ng Nayon. Sa kasalukuyan, dumating na ang mga halimaw rito ng 3 beses na nagtipon upang dukutin ang mga elf. Kahit ang mga sundalo na ipinadala mula sa Gon ay walang magawa. Pinangako ng lahat kay Nizat na poprotektahan nila ang Nayon na labis niyang pinasalamatan. Humingi si Kelvin ng pahintulot kay Nizat upang ayusin ang Nayon upang hindi makalapit ang mga halimaw sa mga tao. Agad na pumayag si Nizat na ikinalungkot ni Shira para sa magiging kapalaran ng mga halimaw. Noong gabing iyon, pinangunahan ng mga sundalo ang brigade ng hybrid beast papasok sa kabubatan upang maghanda sa pagdukot sa mga taga-Nayon. Patuloy silang nangungutya na lahat ay natakot at tumakas, kaya ngayon ay walang sinuman ang nangahas lumabas. Ang estratehiya na inihanda ni Kisten ay ang ibigay muna sa Guan ang kumpletong impormasyon, at pagkatapos ay labanan ang kanilang puwersa upang puksain ang mga halimaw. Nag-usisa ang mga sundalo kung saan kinuha ni Kisten ang kwelyong iyon na kayang saluhin kahit ang kanyang antas, nang biglang may puwersang umatake, kaya isa-isang nahulog ang mga ito. Agad na iniutos ng mga mangangabayo sa sibat sa lahat na magtago sa likod ng mga halimaw dahil umaatake ang kalaban mula sa malayo. Samantala, si Nina ay gumagamit ng pana na ginawa ni Kelvin, kaya maaari siyang tumira kahit saan nang walang tunog. Nagawa rin niyang magtayo ng pader sa paligid ng Nayon salamat sa kasanayan ng Ataman Fortress. Dahil sa fake mist skill, kapag nakatayo ang mga kaaway sa labas, hindi nila makumpirma ng malinaw. Ang pader ay pinatibay, at ang tubig ay pinatibay rin ni Shira gamit ang madilim na mahika, kaya walang kaaway ang makapasok sa loob. Matapos makumpleto ang mga paghahanda, oras na para kumilos ang koponan ni Kelvin. Habang umiinom ng tsaa at nagkukwentuhan ang leader, nakatanggap siya ng balita na napaslang na ang Team 4. At nahuli na rin ng kalaban ang komandante ng batalyon. Iniulat niya na ang mga kalaban ay hindi sundalo ng Guan, kundi isang adventure team na hindi kilala ang pagkakakilanlan. Ngunit napakalakas nila na kahit ang mga B-class na halimaw ay hindi kayang talunin. Sa puntong ito, wala nang magagawa ang komandante kundi gamitin ang kanyang trump card upang puksain ang lahat ng kalaban. Sa sandaling ito, natagpuan na ni Mel at Rion ang kanilang base, kaya natakot ang mga sundalo at tumakas. Hindi na inisip ng komandante at patuloy na tinawag ang higanteng Panginoon upang magising.
Nang makita ito, naisip ni Mel na si Rion at Alex ang haharap sa matangkad at madilim na lalaki. Hinulaan niya na ang halimaw ay katumbas ng S-Class. Ngunit kahit ganoon, kumpiyansa pa rin si Rion na kaya niyang manalo. Agad pagkatapos, lumapit ang duo na sina Rion at Alex sa higanteng Panginoon ng magkasama. Ngunit hindi matalo ni Rion ang kalaban dahil nabasag ang kanyang espada nang humipulang sa balat nito. Maraming disbentaha ang hinarap ni Rion pero dahil gusto niyang makilala ni Mel, ayaw niyang bumagsak sa sandaling iyon. Hiniling ni Rion kay Clodo na magbago bilang bagong sandata, at kasama si Alex, pinagsama nila ang tatlong espada upang harapin ang higanteng mandirigma. Gamit ang espada na ginawa ni Kelvin kasama ang peking banal na espada at ang pack sword ni Alex, ipinatupad ni Rion ang Wolf-Human Unity 3 Sword Style Technique at matagumpay na natalo ang kanilang higanteng Panginoon. Hindi pa rin sumuko ang komandante at pinilit ang higanteng Panginoon na magbago na ipinakita ang kanyang tunay na anyo. Labis na nag-alala si Nina para kay Rion, ngunit nanatiling kalmado si Kelvin dahil naniniwala siyang tiyak na magtatagumpay ang dalaga. Hinarap ni Rion ang mabagsik na halimaw ng walang takot. Mabilis siyang umakyat sa katawan nito at muling ginamit ang lightning blade upang talunin ang halimaw na ito. Pagkatapos nitong matapos, agad na niyakap ni Rion si Mel at tinanggap ang shower ng papuri mula rito. Ipinagmamalaki ni Kelvin si Rion dahil sa ganitong maikling panahon, napakalaki na ng kanyang pag-unlad. Bigla namang naglunsad ng sorpresa ang isang kalaban, ngunit mabilis itong na-block ni Kelvin. Pagkakita sa kalaban, sabog si Kelvin sa labis na kasabikan dahil alam niyang hindi ordinaryo ang taong ito. Para sa isang womanizer tulad ni Curly, agad siyang nagkaroon ng pagnanasa kay Nina mula sa unang tingin kaya agad niyang ginamit ang enchantment skill. Ngunit nakilala ito ni Kelvin at naitigil sa oras. Higit pa rito, hindi niya nakalimutang takutin at babalaan ang halimaw na iyon na huwag mangahas na hawakan ang kanyang babae. Gamit ang pagkakataon, ginamit ni Kelvin ang appraisal eye sa mga kasanayan ni Curly at nalaman na siya rin ay isang reincarnated na tao. Ang concealment skill ni Curly ay isang klase, ngunit nadiskubre, kaya hinala niya na si Kelvin rin ay reincarnated tulad niya. Sinabi ni Kelvin kay Nina na lumipat sa proteksyon ng pader dahil i-dismiss niya ang watchtower ngayon din. Nag-aatubili si Curly na umalis na nagalit kay Kelvin hanggang sa sabog niya ito sa isang iglap. Pagkatapos i-dismiss ang watchtower, mabilis siyang lumikha ng 4 na Ospedon Spears at itinutok ito diretso kay Curly. Gayunpaman, naitigil pa rin ito ni Curly sa oras at inaya siya, nilait si Kelvin na isa lamang ekstrang karakter na nangahas maniwala sa bida. Ipinagpatuloy ni Kelvin ang pag-atake gamit ang mga sibat, ngunit nanatiling kalmado si Curly, buong pagmamalaking sinasabing ang kanyang spiral shield ay walang kapantay. Muling ipinakita ni Kelvin ang kanyang mabagsik na ngiti at muntik ng matukso mula sa likuran. Habang nakikipagbuno, napansin ni Kelvin na ang kanyang mga kakampi ay na-enchant din ng halimaw na ito. Ngunit walang hiya si Curly at buong pagmamalaking sinabing karangalan nila na maglingkod sa isang napakabuwapo tulad niya. Habang nagmamayabang si Curly, ang kanyang buong pagmamalaking shield ay biglang nabasag ni Nina. Lumikha rin si Kelvin ng 4 na golem na may mga kaluluwa na hindi lamang kumikilos ng mag-isa, kundi kayang gumamit ng mga kasanayan. Nang makita ito, pinadala ni Curly ang mga magagandang babae upang harapin ang mga golem ni Kelvin. Bago magsimula ang labanan, inutusan ni Kelvin ang kanyang mga kakampi na huwag kitilin ang buhay ng mga babae dahil pagkatapos ay ialis niya ang enchantment. Pantay ang bilang ng magkabilang panig, kaya mula ngayon, si Kelvin na ang magiging kalaban ni Curly. Sumunod ang isang labanan ng bilis sa pagitan ng dalawang lalaki na walang sinuman ang gustong matalo. Pinahalagahan ni Curly si Kelvin at inalok siya na maging tapat na alipin. Agad itong tinanggihan ni Kelvin na nagpasiklab ng galit kay Curly upang atakihin siya. Binalaan ni Kelvin si Curly na nasasaktan ang kanyang mga kakampi dahil sa kanya. Ngunit wala siyang pakialam dahil marami namang pwedeng pumalit sa kanila. Hindi inakala ni Curly na bibigyan ni Kelvin ng ganitong halaga ang buhay ng kanyang mga kakampi. Para kay Curly, wala siyang pakialam sa mga taong iyon dahil ito ay isang malayang mundo na hindi nakatali sa anumang patakaran. Akala ni Curly, hindi rin mas maganda si Kelvin dahil battle maniac din siya. Inamin ni Kelvin na siya ay na-stimulate ng malalakas na kalaban, ngunit hindi siya makasarili at wala siyang karumal-dumal na personalidad tulad ng isang tiyak na blonde. Pagkatapos nito, pareho silang sumugod sa isang labanan ng buhay at kamatayan, at ang resulta, napasabog si Curly dahil nasaktan ang kanyang napakahalagang mukha. Kaya nagbanta ang mabangis na lalaki na gagamitin niya ang S-Class Magic para pagbayarin si Kelvin. Ang Storm Shield ni Curly ay talagang napakalakas at nakakatakot na kinailangang humanga ni Kelvin. Inutusan niya si Clodo na kunin ang S-Class Disaster Dark Staff upang ihanda ang pagtuturo ng takot kay Curly. Bagamat hindi pa kumpleto ang Death Side na binanggit niya, determinado si Kelvin na matikman ni Curly ang sakit at pagbayaran ang kanyang ginawa.
Medyo nadismaya si Kelvin nang hindi tumama ang galaw na ito, kaya tanging 2 binti lang ng halimaw ang kanyang nakuha. Ngunit sa sandaling iyon, biglang lumitaw si Kiston at dinala siya palayo. Ipinakilala ni Kiston ang kanyang sarili bilang General ng Beast Brigade at siya rin ang nagplano ng pag-ataking ito. Ipinilit ni Kelvin na ipasa sa kanya si Curly. Ngunit tumanggi si Kiston dahil may halaga pa rin sa paggamit ang lalaki. Ang teleportation kanina ay hindi ordinaryong summoning magic, kaya nahinuha ni Kelvin na ang halimaw na ito ay may napaka-interesanteng kakayahan. Alam ni Kiston na hindi basta-basta si Kelvin, kaya mabilis siyang umatras at nag-ayos na magkita sila sa hindi gaanong malayong araw. Agad namang nagtanong ang lahat tungkol sa kalagayan ni Kelvin at pinuri ang kanyang magic bilang kamangha-mangha. Humingi ng paumanhin ang binata sa pagpapalipad sa kaaway at bumalik sa nayon kasama si Clodo. Pagkatapos, iniulat ni Ninakay ni Zat na natalo na ang class monster ng Torrezans at si General Curly. Kaya agad na inutusan ni Zat ang lahat na magdaos ng isang engranding pista upang ipagdiwang ang tagumpay. Nag-usisa si Zedric tungkol sa pagtawag ni Kelvin kay Nina bilang kanyang babae na labis na ikinahiya ng dalaga. Sa sandaling iyon, bumalik si Kelvin, halos ikahiya si Nina ng labis. Samantala, ang trio na sina Shera, Mel, at Rayon ay naglalaban-laban upang makita kung sino ang mauna sa finish line para makuha ang papuri ni Kelvin. Pantay-pantay ang tatlo, ngunit sa huling segundo, pinalakas ni Rion ang kanyang bilis at siya ang unang nakatapos. Hindi inasahan ni Shira na matatalo sa isang bata, ngunit natuwa siyang batiin si Rion sa mahusay na pagkumpleto ng misyon. Pinuri rin ni Kelvin si Rion at ipinagmamalaki ang babae, na labis na ikinasya ng dalaga. Samantala, muling nakabawi ng malay si Curly at naibalik ang kanyang mga paa ni Kisten upang isakatuparan ang isang madilim na panukala dahil alam niyang si Curly ay isang reincarnated na tao. Ninais ni Kisten gamitin si Curly bilang eksperimento. Partikular, upang mapagdaanan niya ang hanggang 1 sa 344 na cursed weapons ng sabay-sabay. Magkakaroon ng sinumang gagamit ng recovery magic kay Curly upang hindi siya mamatay, ngunit mararanasan pa rin niya ang matinding pisikal na sakit. Nang gabing iyon, habang masayang nag-enjoy ang lahat sa wine party, umakyat si Kelvin sa bundok upang magpahinga at pagmasdan ang tanawin ng mag-isa. Natagpuan siya ni Nina at tinanong kung ano ang iniisip ng master. Simple lang ang kanyang nararamdaman, labis siyang nagpapasalamat sa pagkakakilala sa lahat, kaya tiyak niyang gagamitin ang kapangyarihang ito upang protektahan ang lahat dahil ayaw niyang magsisi. Biglang naramdaman ni Kelvin na may nawalang mahalaga sa kanya, ngunit mabilis niyang naibalik ang sarili sa katahimikan. Ipinakita ni Nina kay Kelvin ang kayamanan ng kanyang ina at labis siyang natuwa na nakarating sila rito. Hiningi ni Nina kay Kelvin na tulungan siyang isuot ito at pagkatapos ay hilingin na payagan siyang magsilbi sa kanya magpakailanman. Habang nagbabahagi ang dalawa ng kanilang kabataan, biglang dumating ang lahat upang hanapin si Kelvin. Biglang tumakbo ang isang maliit na batang babae upang pasalamatan si Kelvin sa pagpigil sa pag-atake sa nayon. Hindi tuluyang nakilala ng binata na ito pala si Leon, ang Beast King ng Guan. Gayunpaman, ito ay isang peking katawan lamang upang masubaybayan ang pagsusulit ni Kelvin. Pinuri ni Leon si Kelvin sa mahusay niyang pagganap at lubos na kinilala ang kanyang talento. Ipinahayag ni Leon na makalipas ang 4 na araw, magkakaroon ng S-Class Adventurer Promotion Ceremony, kaya magkakaroon si Kelvin ng mock battles laban sa iba pang S-Class Seniors. Nakinig si Kelvin ng may matinding excitement, dahilan para matawa si Leon sa kanyang kumpiyansa. Alam ng lahat na si Kelvin ay isang super battle maniac, kaya napilitan lamang silang ngumiti ng may kakaunting pangungutya. Pagkatapos ng lahat ng ito, nagpatuloy ang grupo sa kanilang paglalakbay upang harapin ang mas malalakas na kalaban.